Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 3,811-19. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Si TJ ang batang Panginoon ng Eastern Oriental sect na may ranggong Panginoon. Siya ay wala pang 8,000 taong gulang. Noon, lagi siyang inihahambing kay Rupert ng First Winter sect. Ngayon lang napagtanto ng mga tao na mas malakas pala siya kaysa kay Rupert. Malinaw na nagulat din si Rupert nang matalo siya ni TJ, ipinapakita na hindi rin niya alam ang tunay na lakas ni TJ. Bukod doon, natalo rin ni TJ sina Rupert, Lady Seven, at Pojen nang hindi ginagamit ang kanyang bloodline power. Mukhang mas malakas sina Alvin at TJ kaysa sa mga kalahok sa unang baitang. Talagang nagulat ang mga tao sa agwat sa pagitan ng lakas nina Alvin at TJ at ng iba pang mga kalahok sa unang baitang. Kahit sa mga puwersang ranggo emperador ng Eastern Ridge Mansion, maituturing silang mga bihirang talento. Sigurado sila na kung ang mga puwersang ranggo emperador ay makatanggap ng balita tungkol kay Alvin, tiyak na magpapadala sila ng mga tao upang i-recruit siya. Maliban kung tatanggihan sila ni Alvin, hindi siya maglalakas loob na pigilan ng Flying Dragon Sect. Tutal, hindi tulad ng Flying Dragon Sect, may iba pang mga puwersang ranggo emperador na may mga Emperor of Gods. Pagkatapos makapasok ni TJ sa battle ring, tumingin siya kay Alvin nang may bahagyang ngiti at sinabing, "Alvin, tapusin na natin itong latent Dragon Grand Contest." Tumango si Alvin, na pumasok na rin sa battle ring. Kalmado ang hitsura ng dalawa habang nakatayo sila ng magkaharap. Gayunpaman, ang katahimikan ay parang katahimikan bago ang isang bagyo. Lahat, kasama sina Alfred, Nixon, at ang isa pang White Dragon Elder, ay nakatuon sa laban nina Alvin at TJ, na siyang huling laban din ng Latent Dragon Grand Contest. Sino sa tingin mo ang mas malakas? Mahirap sabihin. Hindi naman ginamit ni TJ ang kanyang bloodline power. Base sa narinig ko, ang kanyang bloodline power ay lubos na makapangyarihan. Anong klaseng kapangyarihan ng bloodline ang taglay niya? Hindi ko alam. Kung gayon, paano mo nalaman na malakas ito? Narinig ko na yan kung saan. Sa ring ng labanan. Alvin, bigyan mo ang iyong doppelganger ng isang kilalang banal na artifact, walang pakialam na sabi ni TJ. Ang enerhiya ng kamatayan mula sa batas ng kamatayan ay nagsimulang umikot sa paligid niya. Nagulat ang mga tao sa mga sinabi ni TJ. Anong ibig niyang sabihin? Hindi ba siya natatakot sa doppelganger ni Alvin mula sa batas ng kalawakan? Saan nanggagaling ang kumpiyansa niya? Mukhang bukod sa kanyang bloodline power, mayroon din siyang ibang mga trick na nakahanda. Itinaas ni Alvin ang isang kilay at bahagyang ngumiti habang sinasabi, "Young Master Han, mukhang malaki ang tiwala mo sa iyong lakas." Pagkarinig pa lang ng boses ni Alvin, isang bagyo ang lumitaw sa itaas niya. Bagamat may kumpiyansa siya, hindi niya bibitawan ang kanyang depensa nang harapin niya ang may kumpiyansang si TJ. Sa mga nakaraang laban niya, nagpigil siya ng kalabanan ang kanyang mga kalaban. Malinaw na naiiba si TJ sa iba. Kung wala kang extra kitang kilalang banal na artifact, bibigyan kita ng pagkakataong hiramin ito sa iba. Huli na ang lahat kung hihintayin mo pa ang kritikal na sandali, sabi ni TJ. Hindi siya nagmamadaling kumilos at naging mapagbigay pa nga para pahiramin si Alvin ng isa pang kilalang banal na artifact. Ang mga salitang ito ay lalong nagpasiguro sa mga manunood na si TJ ay labis na nagpigil sa kanyang mga nakaraang laban. Bahagyang naging seryoso ang ekspresyon ni Alvin nang sinabi niya ng may naninangkit na mga mata, "Hindi mo ako kailangang alalahanin, Young Master Han." Alvin, ngayon ang unang pagkakataon na ipapakita ko sa publiko ang tunay kong lakas, sabi ni TJ habang humahakbang pasulong. Sa isang iglap, biglang nagbago ang kanyang aura. Kasunod nito, lumitaw ang isang doppelganger na may pulang mga mata. Hindi tulad ni Alvin na bumuo ng kanyang doppelganger gamit ang batas ng kalawakan, ang doppelganger ni TJ ay ang kakayahan ng isang lalim mula sa batas ng kamatayan na tinatawag na undead doppelganger. Ang doppelganger mula sa undead doppelganger ng batas ng kamatayan ay hindi kasing lakas ng mga doppelganger na nabuo mula sa mga batas. Ang undead doppelganger ay may mas maraming limitasyon. Ito ay katulad ng kakayahan ng isa sa mga kaibigan ni Alvin, si Jude, na katutubo rin ng isang realm of gods.
Pagkalabas pa lang ng undead doppelganger ni TJ, nakita ni Alvin ang mga pulang mata nito na kuminang at nabuhay. Kasunod nito, isang sandata ang lumitaw sa kamay nito. Base sa aura nito, dapat itong maging isang kilalang banal na artifact. Sa oras na ito, hawak din ni TJ ang isang kilalang banal na artifact. Swoosh! Swoosh! Sabay na gumalaw si TJ at ang kanyang undead doppelganger. Nakakagulat, ang kanyang undead doppelganger ay kayang gumamit ng triple fused profundities mula sa batas ng kamatayan. Kadalasan, ang mga undead doppelganger ay kayang gumamit lamang ng mga lalim na naunawaan ng may-ari. Dahil dito, makikitang medyo malalim ang pag-unawa ni TJ sa batas ng kamatayan. Mula sa nakikita ng karamihan, ang kanyang pag-unawa sa batas ng kamatayan ay hindi mas mababa kaysa sa pag-unawa ni Alvin sa batas ng kalawakan. Sa katunayan, isang hakbang na lang ang layo ni TJ sa pag-unawa sa tatlong triple fused profundities. Ang mga tao na nakapansin sa mga mata ng undead doppelganger ni TJ na nabuhayan ng loob ay nagulat. Kaya iyan ang kapangyarihan ng kanyang bloodline. Binabago ng kanyang bloodline power ang kanyang undead doppelganger, at hindi ito naiiba sa mga doppelganger na nabuo ng mga batas. Ibig sabihin, ang doppelganger niya ay kasing lakas ng kay Alvin. Hindi pa ito isiniwalat ni TJ noon. Hindi nakakapagtaka na ganoon siya ka-confident. Dahil dito, kahit nabigyan ni Alvin ang kanyang doppelganger ng isang kilalang divine artifact, wala pa rin siyang magiging kalamangan. Bukod dito, batay sa mga nakaraang laban ni Alvin, tila medyo kulang ang kanyang pag-unawa sa batas kumpara sa ipinapakita ngayon ni TJ. Kung ako ang tatanungin mo, kahit na mayroon ng simpleng sword daw, hindi pa rin kayang talunin ni Alvin si TJ. Tutal, huwag mong kalimutan na mas mataas ang cultivation base ni TJ. Katulad ng iba, nagulat din si Alvin nang makita niya ang pagpapakita ng kapangyarihan ni TJ. Hindi niya inaasahan na ang kapangyarihan ng bloodline ni TJ ay makakatulong sa kanya na baguhin ang kanyang undead doppelganger tungo sa isang doppelganger na nabuo mula sa isang batas. Bukod dito, batay sa kanyang nararamdaman, masasabi niyang ang undead doppelganger ni TJ ay hindi mas mababa kaysa sa doppelganger ng kanyang batas ng kalawakan. Dahil sa kanilang mga limitasyon, ang mga undead doppelganger ay hindi maaaring gumamit ng mga armas. Gayunpaman, ang undead doppelganger ni TJ ay naiiba dahil sa kanyang kapangyarihan sa linya ng dugo. Nakakagulat. Hindi ko inaasahan na mayroon kang ganoong kalakas na paraan, sabi ni Alvin. Base sa kasalukuyang lakas ni TJ, alam niyang walang sinuman mula sa unang antas ang makakatapat ni TJ. Alvin, inaabangan ko rin ang sorpreso mo sa akin. Kung ang ipinakita mo lang noon ay iyon lang, natatakot akong wala kang pagkakataong talunin ako. Gayunpaman, sinasabi sa akin ng aking likas na ugali na marami ka pang mga panlilinlang na nakahanda, sabi ni TJ bago siya at ang kanyang undead doppelganger ay sumugod patungo kay Alvin. Bagamat nagulat si Alvin, hindi siya nataranta. Sa oras na ito, maraming tao ang bumantong hininga ng madamdamin nang tumingin sila kay Alvin. Tiyak na matatalo si Alvin kung wala na siyang ibang maisip na paraan. Hindi binaygo ni Alvin si TJ. Isang kitang-kitang banal na artifact ang lumitaw sa kamay ng kanyang doppelganger sa oras na ito. Nang makita ito, lumingon si Malvar kay Zayden at nagtanong, ipinahiram mo ba sa kanya ang isa pang kilalang banal na espada? Pinahiram ni Malvar kay Alvin ang isang kilalang banal na artifact. Sigurado siyang ang kilalang banal na artifact sa kamay ng doppelganger ni Alvin ay hindi pag-aari ng kanyang kapatid na si Halvar. Sa katunayan, sigurado siyang hindi rin ito pag-aari ni Zayden, ngunit nagtanong lamang siya para makasiguro. Umiling si Zayden. Hindi. Nakita ko na ang lahat ng kilalang banal na artifact sa aming angkan, kasama na ang sa iyo at sa iyong kapatid. Hindi ko pa nakita ang kilalang banal na artifact na iyon dati kaya dapat sa kanya iyon. 3,812. Sa kanya ba ito? Mukhang gulat na gulat si Malvar. Pagkatapos, napalitan ng panghihinayang ang kanyang gulat na ekspresyon nang sabihin niya, kung alam ko lang ito ng mas maaga, hindi ko sana ipinangako na ibibigay ko sa kanya ang kilalang banal na artifact kung siya ang mauuna. Kung mananalo siya, isa na lang ang matitira sa akin. Walang kaalam-alam si Malvar na maraming kilalang banal na artifact si Alvin. Kung hindi, tiyak na babawiin niya ang kanyang mga sinabi kung mananalo si Alvin at babawiin ang kanyang kilalang banal na artifact.
Sumulyap si Zayden kay Malvar at nagtanong, gusto mo bang ipagmalaki na mayroon kang dalawang kilalang banal na artifact? Sa ring ng labanan. Kasabay nito, lalong lumakas ang labanan. Swoosh! 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 Ang bagyong nakapalibot kay Alvin at sa kanyang Doppelganger ay lalong naging nakakatakot sa sandaling ito habang ginagamit niya ang iba't ibang triple fused profundities mula sa batas ng kalawakan. Ginamit din niya ang kanyang simpleng sword daw. Sa isang kisap mata lamang, naglaban sina Alvin at ang kanyang Doppelganger at TJ at ang kanyang undead Doppelganger. Tila pantay ang kanilang tugma sa ngayon. Mukhang tama ang kutob ko, natatawang sabi ni TJ habang nakikipaglaban kay Alvin, mas malalim ang pagkakaintindi mo sa batas ng kalawakan kaysa sa pagkakaintindi ko sa batas ng kamatayan. Hindi ko akalain na mas bata ka sa akin ng 5,000 taon. Malapit nang matapos ang kanyang mga salita, bahagyang nanginig sa takot si TJ. Tila ngayon lang niya naalala na si Alvin ay wala pa sa 3,000 taong gulang. Kasabay nito, lahat ay nagulat sa antas ng pag-unawa ni Alvin sa batas ng kalawakan. Tunay na nakakagulat at walang katulad sa Eastern Ridge Mansion para sa isang taong kasing edad ni Alvin na magkaroon ng ganitong pag-unawa sa batas. Kahit na sinimulang maunawaan ni Alvin ang batas ng kalawakan noong nasa sinapupunan pa siya ng kanyang ina, hindi pa rin dapat siya magkaroon ng ganito kalalim na pag-unawa rito, tama ba? Tanging ang mga puwersang may pinakamataas na ranggo ng emperador o mga puwersang may pinakamataas na ranggo sa Realms of Gods ang may mga kababalaghang tulad niya. Huwag mong kalimutan na isa rin siyang mahusay na Divine Alchemist. Ang antas ng pag-unawa ni Alvin sa batas ng kalawakan, nakitang-kita sa kanyang iba't ibang triple fused profundities, ay ikinagulat ng lahat sa Flaming Dragon Arena. Ang kanyang pag-unawa ay hindi mas mababa kaysa sa ilang natanging Inner Elders ng Flying Dragon Sect. Sa Flying Dragon Sect, para maging isang White Dragon Elder, kailangan mong maging isang Intermediate Lord of Gods, at kailangan mong maunawaan ang kahit isang Quadruple Fused Profundity. Mas madali ito para sa mga katutubo ng Realms of Gods dahil sila ay mga inapo ng mga Supreme Powerhouses. Bukod dito, ang mga may kakayahang maging Intermediate Lords of Gods ay karaniwang nagtataglay ng mas mataas kaysa sa karaniwang talento. Kailangan kong ibunyag ang ilan sa aking mga sikreto. Kung hindi, mahihirapan akong talunin si TJ, naisip ni Alvin sa sarili kasabay ng isang buntong hininga. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kalakas si TJ. Hindi mas mahina si TJ kaysa kay Ender, ang pinakamalakas na prodigy mula sa 10,000 Devil Sect. Dahil sa pambihirang talento ni Ender, siya ay nirecruit ng isa sa mga pinakamataas na puwersang may ranggong emperador sa Eastern Ridge Mansion. Hindi ko inaasahan na magiging ganito kalakas si TJ. Kung pagbabatayan ang kasalukuyang sitwasyon, hindi magiging madali para kay Alvin na talunin siya, seryosong sabi ni Norvan. Tumango si Darren Drake bilang pagsang-ayon. Kasabay nito, nabigla rin siya sa pag-unlad ni Alvin sa loob ng 30 taon na sila ay magkahiwalay. Si Alvin ay ibang-iba sa taong nakalaban niya noon sa Hidden Fog Academy ng Skywind City. Maraming tao mula sa Hidden Fog Sect sa karamihan. Natural lang na nagulat din sila. Si Maxine, na nakapasa sa pagsusulit para sa mga outer disciples ng Flying Dragon Sect, ay natural na naruroon. Komplikado ang kanyang ekspresyon habang tinitingnan ang lilang figure sa battle ring. Nakaramdam ng pagka-hindi karapat-dapat at kahihiyan ng mayabang na kagandahan nang tumingin siya sa kanya. Naisip niya sa sarili, napakalakas niya ngayon. Mula simula hanggang ngayon, hindi ako naging karapat-dapat sa kanya. Puro maling akala ko lang iyon. Pagkatapos ng Latent Dragon Grand Contest, iiwan ko ang Flying Dragon Sect para bumalik sa Hidden Fog Sect. Ako, si Maxine, ay hindi kailanman iiwan ang Hidden Fog Sect habang buhay. Natural lamang na walang kaalam-alam si Alvin sa iniisip ni Maxine. Sa sandaling ito, nasa isang problema siya. Inisip niya kung dapat ba niyang ibunyag ang ilan sa kanyang mga sikreto upang talunin si TJ. Wala akong masyadong mapagpipilian. Dahil napakaraming Lords of Gods dito, mabubunyag ako kung hindi ako mag-iingat. Ang paggamit ng 7 Orifices Exquisite Sword ay talagang imposible. Magiging target ako ng marami kung ipapakita ko ang tunay na antas ng aking sword daw. Bagamat dahil sa swerte ay napalalim ko ang aking pangunawa, hindi ko ito basta-basta maipapakita. Kung gayon, dapat ko bang gamitin ang simpleng mastery daw?
Isa pa, sa palagay ko ay walang maniniwala sa akin kung sasabihin ko sa kanila na naiintindihan ko lang ito dahil sa swerte rin. Pakiramdam ni Alvin ay nagsimulang sumakit ang kanyang ulo habang pinag-iisipan niya ang kanyang mga pagpipilian. May ilang mga sekreto siyang maibubunyag ng hindi gaanong kalaki ang kahihinatnan. Gayunpaman, makakaakit pa rin ito ng inggit, at kapalit nito, ng mga problema. Hindi lang iyon, kundi ang mga taong may galit na sa kanya ay maaaring lalong maging determinado na patayin siya. Base sa lakas na ipinakita ko sa ngayon, kung maririnig ito ng mga persang nasa pinakamataas na ranggo ng emperador, tiyak na susubukan nila akong i-recruit. Kaya, hindi ko na kailangang ipakita pa ang aking mga kakayahan. Gayunpaman, kung hindi ko matatalo si TJ at makukuha ang mga gantimpala. Noong una, hindi masyadong mahalaga kay Alvin ang maunang ranggo sa Latent Dragon Grand Contest. Kontento na siya sa pagiging nasa top 10. Gayunpaman, matapos sabihin sa kanya ni Wyatt ang tungkol sa mga benepisyo ng pagiging unang ranggo, natural na nagbago ang kanyang isip. Sa kasalukuyan, si TJ ang kanyang pinakamalaking balakid. Hindi niya talaga inaasahan na si TJ ay nasa ibang antas kaysa kina Pojen, Rupert, at sa iba pa sa unang baitang. Nalilito pa rin si Alvin nang matuklasan niya mas mabilis na ang pag-atake ni TJ. Malinaw na uubos na ang lakas ni TJ ngayon. Sandali siyang napilitang umatras. Nagkagulo ang mga tao. Nahulog si Alvin sa isang hindi magandang posisyon. Tingnan mo. May kakaiba kay TJ. Kasabay nito, natuklasan ni Alvin na tila hamina ang enerhiyang kamatayan sa paligid ng undead doppelganger ni TJ. Dahil dito, napagtanto niya na pinabilis ni TJ ang kanyang bilis sa pag-atake dahil ang kanyang bloodline power ay maaari lamang mapalakas ang kanyang undead doppelganger sa loob ng isang tiyak na panahon bago ito bumalik sa isang normal na undead doppelganger. Sa oras na iyon, hindi nito magagawang gumamit ng isang kilalang banal na artifact o kahit gamitin ang batas ng kamatayan. Mukhang hindi ko na kailangang ibunyag ang alinman sa mga sekreto ko. Maghihintay ako hanggang sa bumalik sa normal ang kanyang undead doppelganger bago ko siya talunin. Babalik na ito sa normal anumang oras ngayon, naisip ni Alvin sa sarili habang nakahinga ng maluwag. Kasunod nito, nag-teleport siya palayo nang dumating si TJ sa harap niya. Pagkatapos, siya, kasama ang kanyang doppelganger, ay muling lumitaw sa tabi ng undead doppelganger ni TJ at inatake ito upang mabilis na maubos ang epekto ng kapangyarihan ng bloodline ni TJ. Swoosh! Swoosh! Kasabay nito, ang mga sinag ng espada ay sumilay mula sa bagyo patungo sa undead doppelganger ni TJ. Tila handang ipagsapalaran ni TJ ang malubhang pinsala sa kanya at kay Alvin para lamang lumaban hanggang dulo, ngunit natural lamang na hindi siya hahayaan ni Alvin na masunod ang gusto niya. Sinusubukan ni Alvin na ubusin ang epekto ng kapangyarihan ng bloodline. Mukhang may limitasyon ang kapangyarihan ng bloodline ni TJ. Sa huli, ang undead doppelganger ay mas mababa pa rin kaysa sa isang doppelganger na nabuo mula sa batas. Napaka-unfair. Bakit hindi maaaring bumuo ng doppelganger ang mga katutubo ng Realms of Gods mula sa mga batas? Paanong hindi patas? Mayroon tayong mga kapangyarihan sa linya ng dugo, kung tutuusin. Bukod doon, biniyayaan tayo ng masaganang cultivation resources at isang kapaligirang pangarap lamang ng mga katutubo ng Devata Realms. Bukod dito, bilang mga inapo ng mga supreme powerhouses, marami tayong kalamangan kumpara sa kanila. Sa sandaling ito, malinaw na ang resulta. Gaya ng inaasahan, pagkatapos ng 15 minuto, bumalik sa normal nitong estado ang undead doppelganger ni TJ matapos maubos ang epekto ng kapangyarihan ng bloodline. Dahil doon, tinalo ni Alvin si TJ gamit ang dalawang galaw, at naging kampyon ng Latent Dragon Grand Contest. Sa oras na ito, isang mensahe ang ipinadala mula sa Flaming Dragon Arena patungo sa isang sulok sa lupain ng Flying Dragon Sect. Tinalo ni Alvin si TJ at nanalo sa Latent Dragon Grand Contest. Hindi nagtagal bago dumating ang isang tugon. Patayin kaagad si Renjin. 3,813. Matagumpay na napunta sa unang pwesto si Alvin sa Latent Dragon Grand Contest. Si Nixon ang unang bumati kay Alvin. Sinabi niya sa pamamagitan ng voice transmission, "Binabati kita, Little Alvin." Medyo naiiba ang tingin ni Nixon nang tumingin siya kay Alvin ngayon. Noong una, naging palakaibigan lamang siya kay Alvin dahil kay Wyatt.
Gayunpaman, lubos siyang nakumbinsi sa talento ni Alvin. Kung hindi niya alam, hindi siya maniniwala na si Alvin ay wala pang ang 3,000 taong gulang. Kapatid na Nixon, bukod sa Lord Breakthrough Divine Peel, ano pa ang magiging gantimpala ng kampyon? Tanong ni Alvin na may kuryosidad. Sumagot si Nixon ng nakangiti, medyo maganda ang mga gantimpala. Bukod sa Lord Breakthrough Divine Peel, mayroon ding. Nagliwanag ang mga mata ni Alvin habang pinakikinggan niya si Nixon na naglilista ng mga gantimpala. Ang mga gantimpala, maliban sa kitang-kitang banal na artifact, ay makakatulong lahat sa kanyang cultivation. Bukod sa mga material na bagay, bibigyan din siya ng access sa Chamber of Laws ng Flying Dragon Sect sa loob ng 1 taon. Bagamat hindi ito maihahambing sa oras na ginugol niya sa Chamber of Laws ng angkan ng Langston, naiintindihan niya ang triple fused profundities sa Chamber of Laws ng Flying Dragon Sect. Bukod sa batas ng kalawakan at batas ng panahon, naunawaan na ni Alvin ang doubling fused profundities mula sa iba pang mga batas. Dahil 1 taon na siyang nasa silid ng mga batas ng Flying Dragon Sect, sigurado siyang mauunawaan niya ang tripling fused profundities para sa iba pang mga batas. Sa pamamagitan nito, madaling maunawaan ang lalim. Naisip ni Alvin sa sarili ng may pananabik na medyo emosyonal, maliban sa batas ng panahon, kung makakabuo ako ng mga doppelganger mula sa iba pang 7 batas pagkatapos maunawaan ang kanilang triple fused DPTs, gaano ako magiging matatag. Sa sandaling ito, lubos na nadama ni Alvin na ang kakayahang bumuo ng mga doppelganger mula sa mga batas ay mas kapaki-pakinabang kaysa sa mga kapangyarihang may kaugnayan sa dugo ng mga katutubo ng Realms of Gods. Gayunpaman, alam niyang patas ang kalangitan. Ang mga katutubo ng Realms of Gods ay mayroon ding iba pang mga kalamangan na wala sa mga mula sa Devata Realms. Ang reinkarnasyon ni Kelly ay maituturing ding isang biyaya. Dahil ang katawang taglay niya ngayon ay hindi ng isang katutubo ng isang kaharian ng mga Diyos, wala siyang kapangyarihang may lahi. Gayunpaman, maaari siyang bumuo ng mga doppelganger mula sa mga batas, naisip ni Alvin sa sarili. Sandali siyang nagambala nang maisip niya si Kelly. Inisip niya kung si Talia ba ay si Kelly o kung kamukha lamang niya si Kelly. Kahit na matagal na siyang kasama ng angkan ng Langston, hindi pa rin niya makumpirma ang kanyang haka-haka dahil wala si Talia. Bagamat natalo si TJ kay Alvin, naging mapagbigay pa rin siya sa kanyang pagkatalo. Binati niya si Alvin nang may ngiti sa kanyang mukha habang pinapagaling ang kanyang mga pinsala. Binabati kita, Alvin. Marami akong matututunan mula sa iyo sa hinaharap. Young Master Han, masyado kang magalang, nakangiting sagot ni Alvin matapos siyang bumalik sa kanyang katinoan. Bagamat hindi niya kilala si TJ, hindi nararapat na tumugon ng malamig dahil sa kung gaano kagalang si TJ. Bukod pa rito, wala siyang galit kay TJ. Kung si Pojen o Killian iyon, hindi na niya sila papansinin. Maraming tao ang bumati kay Alvin. Bagamat hindi niya kayang tumugon sa lahat, tumango pa rin siya at ngumiti. Nang maalala niya ang naunang banta, nagpadala siya ng mensahe kay Renjin. Pinuno ng angkan, nanalo ako sa Latent Dragon Grand Contest. Mabilis na dumating ang tugon ni Renjin. Alam kong mananalo ka. Binabati kita. Pinuno ng angkan, tandaan mong huwag mong pababayaan ang iyong bantay, paalala ni Alvin. Huwag kang mag-alala. Hindi magiging ganoon kadali ang pagpatay sa akin, sabi ni Renjin habang tumatawa sa pagtatangkang panatagin si Alvin. Mas naging panatag si Alvin matapos makausap si Renjin. Sa pagkakataong ito, lumapit si Malvar at sinabing, Brat, ibalik mo sa akin ang aking kilalang banal na artifact. Ngumiti si Alvin at nagtanong, kataas-taasang Elder Malvarn, hindi ba't sinabi mo noon na ibibigay mo sa akin ang kilalang banal na artifact kung mananalo ako sa Latent Dragon Grand Contest? Pinagsisisihan mo na ba ito ngayon? Hindi ko alam na mayroon ka ng kilalang banal na artifact, sabi ni Malvar na nagkunwaring galit. Napatawa si Alvin habang inaabot niya ang kilalang banal na artifact para ibalik kay Malvar. Kung tutuusin, hindi naman siya nagkulang ng kilalang banal na artifact. Nahiya si Malvar nang makita niyang agad na ibinalik ni Alvin sa kanya ang kitang-kitang banal na artifact. Alvin, nagbibiro lang ako. Ang pangako ay pangako. Ako, si Malvar, ay hindi babawi sa aking mga sinabi. Ikinumpas ni Malvar ang kanyang kamay, tumatangging kunin ang espada mula kay Alvin.
Gayunpaman, si Alvin, na walang balak na itago ito, ay inilagay ito sa kamay ni Malvar. Hindi makapagsalita si Malvar. Tutal, wala naman talaga siyang balak na bawiin ang kilalang banal na artifact. Sa katunayan, umaasa siyang makukuha rin ni Alvin ang pabor gamit ang kilalang banal na artifact. Sino ang mag-aakala na mabibigo ang plano niya dahil sa biro niya? Pakiramdam niya ay nabaril niya ang sarili sa paa. Alvin, bakit hindi mo itago ang espada? Maaari tayong tumaya muli, sabi ni Malvar para maisalba ang sitwasyon. Tiyak na malalampasan siya ni Alvin sa hinaharap. Hindi naman masamang ideya na magkaroon ng utang na loob si Alvin sa kanya, kung tutuusin. Sa kasamaang palad, tila alam ni Alvin ang iniisip ni Malvar at tumangging tanggapin ang kitang-kitang banal na artifact. Binati ni Zayden si Alvin sa oras na ito. Maging ang tahimik at walang ekspresyon na si Halvar ay tumango at ngumiti sa kanya. Sa sandaling ito, umalangaw-ngaw sa ere ang boses ni Alfred. Magpaalam na kayo sa inyong mga nakatatanda ngayon. Hindi na sila makakatagal sa lupain ng Flying Dragon Sect. Bukas, may pupunta sa pansamantalang tirahan sa umaga at gagabay sa inyong lahat sa inyong cultivation ground. Para naman sa top 100 na kalahok, ihahatid ng mga nakatatanda ang inyong mga gantimpala sa loob ng ilang araw kaya huwag kayong pumasok sa closed-door cultivation sa susunod na mga araw. Kung hindi, hindi namin papalitan ang inyong mga gantimpala kung hindi ninyo ito makukuha. Pagkatapos noon, lumipad palayo sina Alfred, Nixon, at ang isa pang White Dragon Elder. Bago umalis si Alfred sa Flaming Dragon Arena, tiningnan niya si Alvin ng may malalim na titig. Kasabay ng pag-alis ng tatlo, umalis din ang 10 Inner Elder ng Flying Dragon Sect. Katulad nito, nagsimulang maghiwa-hiwalay din ang mga tao. Isang grupo lamang ng mga bagong disipulo ang naiwan upang makipag-usap sa kanilang mga nakatatanda bago sila kinailangang maghiwalay. Sa panahong ito, maraming tao ang lumapit kay Alvin, umaasang makakabuo ng koneksyon. Alvin, ang ating disipulo ay ang inyong nakababata ngayon. Pakiusap, alagaan ninyo siya sa hinaharap. Kagalang-galang na Elder Darfield, mayroon akong magandang anak na babae. Isasaalang-alang mo ba ang kanyang pakasalan? Alvin. Habang nagkukumpulan ang mga tao sa paligid ni Alvin, si Maxine, na nakatayo sa isang sulok ng hindi napapansin, ay naglakad patungo kay Yakhin, ang pinuno ng sekta ng Hidden Fog Sect, at sinabing, pinuno ng sekta, nagbago ang isip ko. Gusto kong bumalik sa Hidden Fog Sect. Kasabay nito, ang Lady 7 Nanograms 10,000 Flowers Valley ay lumitaw sa harap ni Alvin bago siya nagtanong, maaari mo ba akong dalhin kay Wyatt ngayon? Siyempre naman. Sundan mo ako. Para kay Alvin, duting si Lady 7 sa tamang oras. Binigyan niya ito ng pagkakataong makalayo sa karamihan. Pagkatapos magpaalam kina Zayden, Malvar, at Halvar, umalis sina Alvin at Lady 7. Nang makita ito, nakangiting nagtanong si Norving, Darren Drake, sa tingin mo ba ay umibig na si Lady 7 kay Alvin? Sumulyap si Darren Drake kay Norvan bago nagtanong, bakit? Nagseselos ka ba? Agad na naramdaman ni Norvan ang matalim na titig ni Jessica sa kanya. Nauutil niyang sabi, nagbibiro lang ako. Mabilis na kumalat sa buong Flying Dragon Sect ang balita ng tagumpay ni Alvin sa Latent Dragon Grand Contest. Maraming tao ang hindi nanood ng paligsahan, ngunit hinihintay nila ang mga resulta. Nang marinig nila ang nangyari, sila ay nagulat. Nanalo si Alvin sa Latent Grand Contest kahit wala pa siyang 3,000 taong gulang. Hindi lang siya mas bata sa 3,000 taong gulang, kundi isa rin siyang Intermediate King of Gods na nakaunawa sa lahat ng triple fused profundities sa batas ng kalawakan, nakapag-master ng panimulang sword Dao, at nakabuo ng doppelganger mula sa batas ng kalawakan. Si TJ ay wala pang 8,000 taong gulang at isang maunlad na hari ng mga Diyos. Kahit na ginamit niya ang kanyang kapangyarihan sa lahi, natalo pa rin siya ni Alvin. Si Alvin ay maihahambing kay Ender ng 10,000 Devil Sect. Hindi magtatagal bago siya subukang rekrutin ng ibang puwersang may ranggong emperador. Agad na sumikat sina Alvin at TJ sa Flying Dragon Sect. Kasabay nito, unti-unting dumarating ang kapahamakan kay Renjin, ang dating pinuno ng angkan ng Langston, sa lungsod ng Langston. 3,814.
Ang ari-arian ng Langston clan. Hindi tulad noong masayang nakikipag-usap siya kay Alvin, ang kasalukuyang ekspresyon ni Renjin ay medyo malungkot. Nang marinig niya na may nagbanta sa kanya na papatayin kung maglalakas loob si Alvin na makapasok sa top 10 ng Latent Dragon Grand Contest, inakala niyang nagbibiro lang ang salarin at tinatakot si Alvin. Gayunpaman, nanatili pa rin siyang alerto. Pagkatapos, bumantong hininga si Renjin habang inilabas ang isang kumikinang na jade slip at dinurog ito. Hindi ko inaasahan. Sana ay hindi ko siya maabala sa pag-usad. Kasabay nito, isang magandang babae ang lumitaw sa isipan ni Renjin. Naalala niya noong bata pa lamang ito at unti-unting nagiging teenager. Sa isang kisap mata lamang, isa na itong ganap na dalaga. Ang batang babaeng iyon na dating sumusunod sa akin kahit saan ay malaki na ngayon. Ano ang naranasan niya noong nasa banal na lupain ng mga alay siya? Nagbago siya pagkatapos bumalik mula sa lugar na iyon. Malamang ay marami siyang pinagdaanan sa mga nakalipas na taon. Sayang, ayaw niyang magsalita dahil masyado siyang matigas ang ulo, bulong ni Renjin sa sarili habang may bahid ng pagkabalisa sa mukha nito. Kasabay nito, si Alvin, na walang alam sa nangyayari sa tabi ni Renjin, ay pinangunahan si Lady Seven patungo sa cultivation ground ni Wyatt. Pagdating niya, bago pa man makapagsalita si Wyatt, dali-dali siyang nagpaalam bago bumalik sa kanyang pansamantalang tirahan sa Fire Dragon Mountain. Pagbalik niya, nakita niya si Norvin na naghihintay sa kanya. Tinanong niya, bakit mo ako hinihintay? Seryoso ang ekspresyon ni Norvin habang nagtatanong, ideya mo ba yun? Naguluhan si Alvin. Sinabihan mo ba siyang magpadala ng isang tao para hilingin sa aking ama na hingin ang kamay ni Jessica sa kasal sa angkan ng Merong? Tanong ni Norvin na may bahid ng pagkayamot. Mabuti na lang at kinausap siya ng kanyang ama. Kung hindi, hindi niya malalaman ang bagay na ito. Sinabihan siya ng kanyang ama na kung hindi ito aaksyonan ng mabuti, maaaring negatibong makaapekto ito sa 10,000 Live Sect. Napagtanto ni Alvin. Hindi mo ba siya gusto? Maganda yan, di ba? Gumaan ang ekspresyon ni Norvin nang sabihin niya, nakausap ko na si Third Miss tungkol dito. Parang sinasadya mo siyang hikayatin dati. Hindi kita naintindihan, akala ko. Nang makitang kayang tapusin ni Norvin ang kanyang mga sasabihin, tumawa si Alvin bago sinabi, hindi mo matapos ang mga sinasabi mo. Kung hindi ko ginawa iyon, hindi ko malalaman kung gaano mo siya kagusto. Sa katunayan, dapat mo akong pasalamatan. Doon sa aking bayan, kung matagumpay kayong magpakasal, kailangan ninyo akong bayaran. Natural lang na ang tinutukoy ni Alvin ay ang daigdig, isang makamundong kaharian, hindi ang Saint Province Realm. Napatingin si Norvin kay Alvin na nahihiya. Pagkatapos, iniba niya ang usapan at sinabing, gayunpaman, hindi iyon ang pangunahing dahilan kung bakit kita hinintay. Nabalitaan ko na dahil sa pagganap ninyo ni TJ, malamang na magpapadala rito ang mga matataas na puwersang may ranggong emperador sa Eastern Ridge Mansion para mag-recruit sa inyong dalawa. Ano sa palagay mo? Plano mo bang manatili sa Flying Dragon Sect o sumali sa isang matataas na puwersang may ranggong emperador? Pinag-isipan ito ni Alvin sandali bago niya sinabi ng walang pakialam, tingnan natin pagdating ng panahon. Dati, nakausap na rin ni Wyatt si Alvin tungkol dito. Sinabi ni Wyatt na maaaring hindi ito ang pinakamahusay kung sasali siya sa isang puwersang may pinakamataas na ranggo ng emperador. Bagamat mas maganda ang mga mapagkukunan ng cultivation at kapaligiran, magiging masyadong mapagkompetensya ito na maaaring makaapekto sa kanyang pag-unlad. Bukod dito, sinabi rin ni Wyatt na hindi siya pamilyar sa mga paksayon sa puwersang may ranggo ng emperador, at dahil kilala niya siya, malamang na hindi siya sasali sa isa. Bilang resulta, wala siyang makukuhang suporta, at magiging disbentaha ito para sa kanya. Makikita mo rin yan pagdating ng panahon. Kumunat ang noo ni Norvin. Alvin, sa tingin ko ay mas makabubuti kung mananatili ka. Sa Flying Dragon Sect, naroon ang pangkat ni Langston at si Elder Brown. Base sa iyong karakter, kung pupunta ka sa isang bagong puwersa, tiyak na magdudulot ka ng galit at pagkakasala sa iba. Sa oras na iyon, wala kang anumang suporta.
Sa aking palagay, bago ka maging isang Panginoon ng mga Diyos, mas makabubuti para sa iyo na manatili rito. Ang mga iniisip ni Wyatt ay naaayon sa mga iniisip ni Wyatt. Pag-iisipan ko, hindi tiyak na sagot ni Alvin. Pagkatapos, nag-aalalang pinanood ni Norvin si Alvin habang pabalik sa kanyang silid. May puso sina Brother Wyatt at Norvan. Gayunpaman, hindi lamang mataas ang aking likas na talento at kasanayan sa pag-unawa, kundi isa rin akong divine alchemist. Kung alam ng mga nangungunang puwersang may ranggong emperador na madali kong mapipino ang King Grade Limit Divine Pills, natatakot akong maglalaban-laban sila para lang i-recruit ako. Tutal, kahit ang Emperor Rank Divine Alchemist ay hindi madaling mapipino ang King Grade Limit Divine Pills. Maingat na tinimbang ni Alvin ang mga bentaha at disbentahan ng pagsali sa isang puwersang may pinakamataas na ranggo ng emperador. Ang pangunahing layunin niya sa pagpunta sa Realms of Gods ay upang lumakas ng mabilis hanggat maaari upang mailigtas niya si Kelly at makuha ang pagsang-ayon ng kanyang angkan pagkatapos ng 300 taon. Kailangan kong pag-isipan itong mabuti. May mga bentaha at disbentaha ang parehong pagpipilian. Pag-iisipan ko muna ang mga ito bago magdesisyon. Sa ngayon, hihintayin ko muna ang mga gantimpala mula sa Latent Dragon Grand Contest. Nang tuluyang kumalma si Alvin, ipinikit niya ang kanyang mga mata upang mag-cultivate. Nang sumapit ang gabi, ang mga hindi mula sa Flying Dragon Sect, kabilang ang 3 Supreme Elder ng angkan ng Langston, ay sinamahan palabas ng lupain ng Flying Dragon Sect. Kinabukasan, dumating si Nixon at dinala si Alvin at ang iba pa sa cultivation ground ng mga inner disciples. Isa pang White Dragon Elder ang nanguna sa mga outer disciples papunta sa kanilang cultivation ground. Paliwanag ni Nixon, ang pinakapangunahing kinakailangan upang maging isang panloob na disipulo ng Flying Dragon Sect ay ang pagiging isang hari ng mga Diyos. Gayunpaman, hindi lahat ng hari ng mga Diyos ay maaaring maging panloob na mga disipulo. Isinasaalang-alang din ang mga kasanayan sa pag-unawa at talento. Ang ilan sa inyo ay mga pangunahing disipulo at panloob na mga disipulo ng mga puwersang may ranggong Panginoon kaya maaaring mas maunawaan ninyo ang sistema. Sa Flying Dragon Sect, ang mga disipulo na may mas mataas na katayuan kaysa sa mga panloob na disipulo ay tinatawag na Green Dragon Disciples. Hindi na kailangang sabihin, ang mga Green Dragon Disciples ay binibigyan ng mas maraming benepisyo kumpara sa mga panloob na disipulo. Halimbawa, ang mga panloob na disipulo ay maaari lamang makapasok sa silid ng batas sa pamamagitan ng pagpapalitan ng oras doon sa mga puntos ng kontribusyon na kanilang naipon. Gayunpaman, ang mga Green Dragon Disciples ay may libreng access sa batas ng silid sa loob ng isang tiyak na oras. Maraming tao ang nanlaki ang mga mata, kasama na si Alvin, nang marinig ito. Narinig na nila ang tungkol sa mga Green Dragon Disciples, ngunit wala silang ideya kung anong uri ng mga benepisyo ang ibinibigay sa kanila. Nagpatuloy si Nixon sa pagsasabing, hindi gaanong marami ang mga disipulo ng Green Dragon sa Flying Dragon Sect. Sa kasalukuyan, wala pang 80 ang mga disipulo ng Green Dragon. Sa anumang oras, 100 lamang ang maaaring maging disipulo ng Green Dragon sa sekta. Noong nasa kasagsagan pa lamang ang sekta, nasa amin na ang buong bilang ng mga disipulo ng Green Dragon. Kaya naman, noon, para maging isang disipulo ng Green Dragon, kailangan mong pumasa sa isang pagsubok at talunin ang isang disipulo ng Green Dragon para makuha ang kanyang pwesto. Gayunpaman, ngayon, ang kailangan mo na lang gawin ay pumasa sa pagsubok para maging isang disipulo ng Green Dragon. Maraming tao ang nasa sabik at sabik na kumuha ng pagsusulit upang maging mga Green Dragon Disciples matapos makinig sa Nixon. May ilan sa inyo na may mataas na tsansa na maging mga disipulo ng Green Dragon. Naniniwala akong makakapasa sina Alvin at TJ sa pagsusulit at magiging mga disipulo ng Green Dragon. Kung tungkol naman kina Rupert, Pojen, Lady 7, at ilan pang iba, sa palagay ko lahat kayo ay may mataas na tsansa na makapasa sa pagsusulit. Ang mga kalahok sa Latent Dragon Grand Contest sa pagkakataong ito ay tunay na namumukod tangi at tiyak na maitatala sa kasaysayan ng ating sekta. Ang mga kampyon mula sa mga nakaraang paligsahan ay maihahambing lamang sa inyo, sabi ni Nixon habang sumusulyap sa mga taong binanggit niya.
Kasabay nito, ibinoling ng iba ang kanilang tingin kina Alvin at TJ, ang dalawang halimaw na talento. Maya-maya, sinabi ni Nixon, nandito na tayo. Nakarating sina Alvin at ang iba pa sa isang malalim at makitid na lambak. Maraming magkakahiwalay na patio ang itinayo sa mga pader ng lambak. Isang tapyas na bato ang nakapatong sa harap ng bawat patio. Ang ilan sa mga tapyas na bato ay may mga pangalang nakaukit. Muling ipinaliwanag ni Nixon, walang laman ang mga patio na may mga walang laman na tapyas na bato. Maaari kang pumili kung alin ang gusto mo. Gayunpaman, bago mo sakupin ang mga patio, yukit muna ang iyong mga pangalan sa mga tapyas na bato upang maiwasan ang hindi ka nais-nais na alitan at kaguluhan. Tumango ang mga disipulo. Itinuro ni Nixon ang gitna ng lambak na may malaking patio. Maraming tao ang pumapasok at lumalabas sa sandaling ito. Aniya, iyan ang Internal Affairs Pavilion. Ito ang humahawak sa mga gawain ng panloob na sekta. Maaari kang pumunta roon para tumanggap ng mga misyon at makakuha ng mga contribution point. 3,815. Bagamat ang Flying Dragon Sect ay kasalukuyang walang mga emperador ng mga Diyos, marami silang mga Panginoon ng mga Diyos. Dahil dito, nagawa nilang mapanatili ang kanilang kapangyarihan. Kahit ang mga puwersang may pinakamataas na ranggo ng Panginoon ay hindi maihahambing sa kanila. Bukod dito, ang kanilang mga mapagkukunan ng cultivation at kapaligiran ay mas mahusay kaysa sa anumang puwersang may pinakamataas na ranggo ng Panginoon. Maliban na lang kung ang mga cultivation resources ay ibinigay ng Flying Dragon Sect sa kung anong dahilan, ang mga disipulo ay kailangang umasa sa kanilang sarili para makakuha ng mga resources. Para magawa ito, kakailanganin nila ng contribution points. Halimbawa, ang Lord Breakthrough Divine Pills, na siyang mga gantimpala para sa Latent Dragon Grand Contest, ay maaaring ipagpalit sa Internal Affairs Pavilion kahit na may mataas na bilang ng mga contribution points. Dapat tandaan na ang mga table tasks ay hindi makukuha sa External Affairs Pavilion. Malaking bagay ang maituturing na gantimpala ng Lord Breakthrough Divine Pill sa pamamagitan ng Latent Grand Contest. Maraming mga advanced King of Gods, na mga inner disciples, ang naiinggit at nagseselos dahil hindi sila makakasali sa paligsahan. Sige. Maaari na kayong umalis, sabi ni Nixon, habang pinapaalis ang mga bagong disipulo. Pagkatapos, sinundan niya si Alvin papasok sa kanyang napiling patio. Pagkatapos, naupo ang dalawa sa isang mesang bato at nagsimulang magkwentuhan. Nang makita ito, nagsimulang magtsismisan ang iba. Marami sa kanila ang tumingin sa lilang figure ng may selos at inggit na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Mukhang pamilyar si Alvin kay Elder Dorian. Si Elder Dorian ay isang elder ng puting dragon. Dahil maganda ang relasyon nila ni Alvin, hindi maraming tao ang maglalakas loob na galitin si Alvin kahit na baguhan pa lamang siya. Naiinggit talaga ako na napakaganda ng relasyon niya sa isang White Dragon Elder. Pagkaupo pa lang ni Nixon, seryoso niyang sinabi, Little Alvin, huwag kang umalis sa lupain ng Flying Dragon Sect maliban na lang kung talagang kinakailangan. Kung hindi, hindi magagarantiyahan ang iyong kaligtasan kapag umalis ka na sa sekta. Kung talagang kailangan mong umalis, kausapin mo ang iyong kaibigan, si Darren Drake. Hanggat handang tumulong si Revered Elder Sikong, makakakuha ka ng isang Black Dragon Elder para protektahan ka. Dahil dyan, kung ang salarin ay mula sa sekta, walang sinuman kundi si Vice Sect Leader Brown mismo ang makakasakit sa iyo. Gayunpaman, malabong personal na kumilos ang Vice Sect Leader. Bukod dito, kakailanganin din ng kaunting oras para mapatay niya ang isang Black Dragon Elder. Sa panahong iyon, isusugal niya ang Elder na magpadala ng balita pabalik sa sekta. Base sa mga salita ni Nixon, malinaw na iniisip niya na si Vice Sect Leader Brown ang pinakamalakas na kaaway ni Alvin sa Flying Dragon Sect. Bagamat walang naging alitan ang pangalawang pinuno ng sekta kay Alvin, ang kanyang anak na babae ay asawa ng pangalawang disipulo ni Tyson Kane. Si Tyson Kane, kahit walang ebidensya, ay determinado na ipaghiganti si Harold, ang kanyang disipulo, na pinatay ni Alvin. Ang manugang ni pangalawang pinuno ng sekta na si Brown ay hindi lamang disipulo ni Tyson Kane, kundi siya rin ang nakatatandang kapatid ni Harold.
Alam ng lahat na mahal ni Vice Sect Leader Brown ang kanyang anak na babae. Hanggat magsasalita ang kanyang anak na babae at hihilingin sa kanya na paalisin si Alvin, tiyak na handa siyang gawin ito hanggat walang nakakaalam. Kapatid na Nixon, salamat sa iyong paalala, sabi ni Alvin nang may seryosong ekspresyon. Sinabi rin sa kanya ni Wyatt ang parehong mga salita dati. Hindi na kailangang sabihin, wala siyang planong umalis sa lupain ng Flying Dragon Sect nang walang matibay na dahilan. Bukod dito, ang kanyang prioridad ngayon ay ang pagpapalakas ng kanyang cultivation base. Sa mundong ito ng mga taong laging kumakain ng aso, makokontrol lamang ng isang tao ang kanyang kapalaran kung siya ay sapat na malakas. Sa mga kaisipang ito sa isip, hindi niya maiwasang makaramdam ng pressure at pagkasakal. Sige. Natutuwa akong naiintindihan mo. Kung may kailangan ka, magpadala ka lang ng mensahe sa akin. Aalis na ako, sabi ni Nixon habang tumatayo. Wala na siyang balak magtagal pa. Matapos paalisin si Nixon, bumalik si Alvin sa kanyang silid at nagsimulang magplano kung paano niya bubuo ng mga doppelganger mula sa iba pang mga batas. Hindi siya nagmamadaling mag-cultivate. Plano niyang hintayin muna ang mga gantimpala mula sa Latent Dragon Grand Contest bago ito gawin. Ilang araw ang lumipas. Dumating si Nixon at iniabot kay Alvin ang kanyang mga gantimpala. Binigyan din siya ng token para makapasok sa silid ng mga batas sa Flying Dragon Sect. Bukod sa Lord Breakthrough Divine Peel, nakatanggap din si Alvin ng maraming iba pang Divine Peels. Bagamat hindi sila kasing halaga ng Lord Breakthrough Divine Peel na Search RN, Win 0, L, Erg, malaki pa rin ang naitulong ng mga ito sa kanya upang maging isang advanced King of Gods. Hindi napigilan ni Alvin ang mapangiti nang makita ang kanyang mga gantimpala. Sa huli, napagdesisyonan niyang gamitin muna ang Lord Breakthrough Divine Peel. Hindi kailangang maghintay hanggang sa maging isang advanced King of Gods ang isang tao bago uminom ng Lord Breakthrough Divine Peel. Kung iinuman ng isang tao ang tableta bago maging isang advanced King of Gods, ang bisa ng tableta ay maiimbak, at ito ay magsisimula kapag lumitaw ang bottleneck kung saan malapit nang makalusot mula sa isang advanced King of Gods patungo sa isang simpleng King of Gods. Ang Lord Breakthrough Divine Peel ay talagang kahanga-hanga. Bulalas ni Alvin, namangha, nang maramdaman niya ang bisa ng tableta. Hindi humina ang bisa nito. Hindi ito tulad ng mga Lord Grade Divine Peels na pininom niya na tiyak na hihina ang bisa kung ito ay nakaimbak sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, isang figure ang kumislap at huminto sa labas ng lungsod ng Langston. Ang figure ay pagmamayari ng isang payat at mukhang malungkot na matandang lalaki. Sa sandaling ito, tumingin ang matandang lalaki sa lungsod ng Langston nang may nagyayelong mga mata habang bumubulong ng malalim, ang kanang Langston, Renjin, matagal ko nang naririnig ang tungkol sa kahangahangang lakas ng guarding formation ng angkan ng Langston. Ngayon, sa wakas ay makikita ko na kung kayang-kaya nito ang reputasyon. Kasunod nito, sa isang pagkumpas ng kanyang kamay, ang identity token sa kanyang baywang ay lumipad papunta sa kanyang kamay. Pagkatapos, itinago niya ito sa kanyang spatial ring. Kung naroon si Alvin, makikilala niya ang identity token. Ang identity token ay kahawig ng nakasabit sa baywang ni Alfred, ang Black Dragon Elder na namamahala sa Latent Dragon Grand Contest. Ang identity token ay natatangi sa mga Black Dragon Elder ng Flying Dragon Sect. Napakamalas mo talaga na may utang akong loob kay Vice Sect Leader Brown, sabi ng matanda bago siya lumipad pataas sa kalangitan sa ibabaw ng Langston City. Ang matandang lalaki ay lumilipad sa kalangitan at pinagmasdan ang lungsod habang bumubulong ng malalim, ang lungsod ay talagang ni-renovate na. Totoo nga ang mga chismis tungkol sa pagpapasabog ng Supreme Elder ng Hidden Fog Sect sa kanyang Little World. Kasunod nito, ang matandang lalaki ay kumilos ng kasing bilis ng kidlat. Sa loob lamang ng ilang sandali, lumitaw siya sa silangan ng lungsod kung saan matatagpuan ang ari-arian ng angkan ng Langston. Pagdating niya, agad niyang pinalawak ang kanyang banal na kamalayan sa lupain ng angkan ng Langston. Maya-maya, bahagyang kumunat ang kanyang noo. Medyo masalimuot ang formation. Nabalitaan kung may isang kakila-kilabot na formation master sa angkan ng Langston noon.
Hindi ko inaasahan na magiging ganito siya kagaling. Sa katunayan, hindi naman siya gaanong mas mahina kaysa sa akin, bulong ng matanda sa sarili. May bahid ng pagmamataas na maririnig sa kanyang boses habang idinagdag niya, bagamat may ilang mga depekto sa formation, magiging mahirap para sa akin na sirain ito. Gayunpaman, hindi magiging problema para sa akin na pansamantala itong i-deactivate. Kapag na-deactivate na ito, makakayanan ko nang harapin si Renjin. Kasunod nito, ikinumpas ng matandang lalaki ang kanyang mga kamay. May mga hibla ng banal na enerhiya na lumabas at humabi sa formation. Habang sinisikap niyang patayin ang formation, naging tahimik ang Langston Estate. Pagkatapos ng mga 15 minuto, sa wakas ay ibinaba ng matanda ang kanyang mga kamay sa tagiliran. Tapos na. Swoosh! Kumislap ang matandang lalaki at lumitaw sa harap ng isang elder ng angkan ng Langston na umiinom ng tsaa sa isang patio. Ikaw. Bago pa man makapag-react ang elder ng Langston clan, inilagay ng matandang lalaki ang kanyang kamay sa balikat ng elder. Kasunod nito, ang kanyang divine energy ay sumugod sa katawan ng elder, na pumihil sa divine energy nito. Ikaw ay isang pansamantalang Panginoon ng mga Diyos. Gulat na bulalas ng nakatatanda ng angkan ng Langston. Paano siya nakapasok dito? Sino siya? Kahit ang mga advanced na Lords of Gods ay mahihirapan sa ating guarding formation. Sunod-sunod na tanong ang lumitaw sa isip ng elder ng Langston clan. Sa pagkakataong ito, malamig na sinabi ng matanda, dalhin mo ako kay Renjin. Kapag naglakas loob kang mandaya, papatayin kita agad. Hindi nagduda ang matanda sa angkan ng Langston sa mga salita ng matanda. Dahil sa takot para sa kanyang buhay, dinala niya ang matanda sa patio ni Renjin. Pagdating nila sa labas ng patio ni Renjin, iniunat ng matanda ang kanyang banal na kamalayan at naramdaman ang presensya ng isang simpleng Panginoon ng mga Diyos doon. Alam niyang si Renjin iyon. Matapos niyang bawiin ang kanyang banal na kamalayan, iwinagayway niya ang kanyang kamay ng walang salita, na ginawang ambon ng dugo ang matanda sa angkan ng Langston. Maging ang damit ng matanda ay naging alikabok. Swoosh! Lumipad ang matandang lalaki sa looban ni Renjin. Sa sandaling ito, si Renjin, na nakaupo sa isang pavilion, ay sa wakas ay napansin na may mali. Bago pa siya makapag-react, nakita niya ang isang figure na lumitaw sa harap niya, dahilan para biglang mag-iba ang ekspresyon ng kanyang mukha. Sino ka? Pinaikit ni Renjin ang kanyang mga mata habang dumidilim ang kanyang ekspresyon. Nagawa naman ng kabilang grupo na malampasan ang guarding formation ng angkan ng Langston. Hindi sumagot ang matanda kay Renjin. Sa halip, tinanong niya, ikaw si Renjin. Nang marinig ito, napagtanto ni Renjin. Nagtanong siya, galing ka ba sa Flying Dragon Sect? Siya siguro ang target, bulong ng matanda sa sarili bago biglang lumabas ang banal na enerhiya mula sa kanyang katawan. Sa isang pagkumpas ng kanyang kamay, isang talim ng hangin ang sumugod patungo kay Renjin na may malakas na suntok. Dahil sa agwat sa kanilang lakas, hindi agad nakareact si Renjin. Swoosh! Bigla, isang figure ang tahimik na lumitaw sa harap ni Renjin. Ang matandang lalaki ay umatake gamit ang puwersang kayang pumatay ng isang ordinaryong nasa gitnang Panginoon ng mga Diyos. Gayunpaman, bago pa man makarating ang kanyang pag-atake kay Renjin, madali at tahimik na sinira ng figure ang kanyang wind blade. 3,816. Si Torren, ang Black Dragon Elder ng Flying Dragon Sect, ay isang mahusay na Lord of Gods na bihasa sa formations. Isa siya sa 3 nangungunang Formation Master sa Flying Dragon Sect. Mas maaga, nang salakayin niya si Renjin, pinakawalan niya ang isang Windblade mula sa isang Quadruple Fused Profundity mula sa batas ng hangin. Madaling patayin ang isang simpleng Lord of Gods gamit ang Windblade na iyon. Hindi niya talaga inaasahan na ang kanyang pag-atake ay mapipigilan sa kritikal na sandali ng ibang tao. Higit sa lahat, ang taong iyon ay hindi man lang gumalaw bago pa man masira ang kanyang pag-atake ng isang Divine Energy Barrier. Gulat na tiningnan ni Torren ang figure sa harap niya. Ang figure ay pagmamay-ari ng isang magandang babae. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Torren nang maramdaman niya ang banal na enerhiya mula sa harang.
Namumula sa takot ang kanyang mga mata habang iniisip niya, isa siyang emperador ng mga Diyos. Paanong hindi matatakot si Torren? Kahit sa Flying Dragon Sect na may ranggong emperador, walang Emperor of God sa kasalukuyan. Napanatili lamang ng sekta ang ranggo nito dahil sa mga nakaraang Emperor of Gods. Marami sa mga Emperor of Gods ang namatay noong minsan sa 1,000 taong Heavenly Tribulation, at ilan sa kanila ay basta na lang nawala. Huminga ng malalim si Torren upang pakalmayan ang takot at pagkabalisa sa kanyang puso, ngunit ang kanyang nanginginig na katawan ay naglaho ng kanyang takot. Sabi niya, pagbati. Ako si Torren, isang Black Dragon Elder mula sa Flying Dragon Sect. Kasabay nito, sunod-sunod na tanong ang lumitaw sa kanyang isipan. Paano ito nangyari? Paano nangyari ang mga bagay-bagay ng ganito? Bakit nandito ang isang emperador ng mga Diyos? Hindi ba't ang angka ng Langston ay isa lamang angka na may ranggong Panginoon? Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, magiging madali para kay Torren na paaksayin ang isang buong puwersang may ranggong Panginoon nang walang namamagitan na Panginoon ng mga Diyos, lalo na ang pagpatay sa kanilang pinuno lamang. Gayunpaman, hindi niya alam ang gagawin ngayong lumitaw ang isang emperador ng mga Diyos upang protektahan si Renjin. Paano lumilitaw ang isang emperador ng mga Diyos sa lugar na ito? Nagsinungaling ba ako? Si Torren ay nabuhay ng 10,000 taon at natutong manatiling kalmado sa halos lahat ng sitwasyon. Sa kasamaang palad, isa ito sa mga sitwasyon kung saan hindi siya maaaring manatiling kalmado lamang. Tutal, kaharap niya ang isang emperador ng mga Diyos na madaling makakapatay sa kanya. Ang gusto na lang niya ngayon ay mabuhay. Dahil sa takot, inilabas niya ang identity token na itinago niya bago pumasok sa Langston City. Noong una, itinago niya ito para hindi masubaybayan ang pagpatay kay Renjin pabalik sa kanya. Kung sakaling magkaroon ng kaguluhan ang angka ng Langston, tiyak na papanagutin siya ng Flying Dragon Sect. Bagamat hindi ito isang malaking isyu, hindi rin ito isang maliit na isyu. Ano man ang mangyari, ang angka ng Langston ay nasasakupan ng Flying Dragon Sect. Gayunpaman, sa sandaling ito, umaasa siya na ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang Black Dragon Elder ng Flying Dragon Sect ay makapagliligtas sa kanya. Isa kang Black Dragon Elder ng Flying Dragon Sect, isang Advanced Lord of Gods, pero palihim kang pumasok sa angkan ng Langston para patayin ang pinuno ng kanilang angkan. Ano ba ang ginawa ng kuya ko at kinailangan mo siyang patayin? Ang magandang babae, na mukhang nasa edad 30, ay nakasuot ng isang magandang mahaba at maputlang dilaw na damit. Mukhang kaaya-aya siya kapag gumagalaw. Pambihira ang kanyang tindig, at ang kanyang mukha ay kayang mabigani ang mga tumitingin sa kanya. Kuya! Si Renjin ba ay kapatid ng emperador ng mga Diyos? Imposible! Gulat na naisip ni Torren habang nanginginig ang kanyang katawan. Sinubukan niyang kumalma muli bago tumingin kay Renjin, na nakatayo sa likuran ng magandang babae, at sinabing, Panginoon ko, nagkamali ako. Hindi ikaw ang taong hinahanap ko. Takot na takot si Torren sa sandaling ito kaya't wala na siyang ibang maisip na dahilan. Sa pagkakataong ito, nanunuyang tumingin si Renjin kay Torren Shu habang sinasabing, Elder Shu, sigurado ka bang nagkamali ka? Bagamat ito ang unang beses na nagkita tayo, matagal ko nang naririnig ang tungkol sa iyo. Hindi ka lang isang Black Dragon Elder, kundi isa ka rin sa nangungunang 3 Formation Master sa Flying Dragon Sect. Kung hindi ako nagkakamali, malamang inutusan ka ni Vice Sect Leader Brown na patayin ako, di ba? Bagamat mukhang kalmado si Renjin sa panlabas na anyo, nanginginig pa rin siya sa loob dahil sa kanyang kalapitan sa kamatayan. Naisip niya sa sarili, isang elder ng itim na dragon ang ipinadala para patayin ako. Napakaswerte ko talaga at dumating si Reggie sa tamang oras. Kung hindi, malamang ay namatay na ako. Sa sandaling ito, wala nang ibang pakialam si Torren. Ang gusto na lang niya ay mabuhay. Hindi madali para sa kanya ang mag-cultivate sa yugtong ito. Gamit ang lakas na ito ngayon, makakaligtas pa rin siya sa humigit kumulang 7 hanggang 8 heavenly tribulations. Sa madaling salita, maliban sa mga hindi natural na pangyayari, mayroon pa siyang humigit kumulang 10,000 taon para mabuhay. Kaya naman, hindi siya nag-atubiling ipagkanulo ang kanyang Panginoon. Oo,
si Vice Sect Leader Brown ang nagpadala sa akin dito. Pagkatapos, yumuko si Torren kay Renjin, isang simpleng Panginoon ng mga Diyos na ngayon ay kumokontrol sa kanyang buhay at kamatayan. Pinuno ng Angkan Langston, wala akong galit sa iyo. Nakagawa lang ako ng isang malaking pagkakamali dahil may utang ako kay Vice Pinuno ng Sekta Brown. Patawarin mo ako. Pangako kong gagawin ko ang anumang hilingin mo sa akin basta't patatawarin mo ako. Binawa ng panghihinayang ang puso ni Torren sa sandaling ito. Kung alam niya na ito ang kahihinatnan, hindi sana siya pumayag sa kahilingan ni Vice Sect Leader Brown. Bago pa makasagot si Renjin, tumango ang magandang babae. May ekspresyon ng paghamak sa mukha, ikinumpas niya ang kanyang kamay ng walang kahirap-hirap. Sa isang iglap, isang marahas na enerhiya na pumipilipit sa tela ng kalawakan ang damaloy patungo kay Torren. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Torren. Biglang lumabas ang kanyang banal na enerhiya mula sa kanyang katawan habang sinusubukan niyang labanan ang atake. Sa kasamaang palad, ang kanyang lakas ay isa lamang patak ng tubig na nakaharap sa maladagat na atake ng kanyang kalaban. Swoosh! Sa isang kisap mata lamang, si Torren ay naging abo. Wala ni isang butil ng dugo ang natira. Ang lugar na kinatatayuan niya kanina ay nanatiling katulad ng dati. Nakahinga ng maluwag si Renjin. Matapos kumalma, nagtanong siya, Reggie, matagal ko nang pinaghihinalaan na isa kang emperador ng mga Diyos, pero hindi ko lang makumpirma dahil sa pagkakaiba ng ating lakas. Bahagyang nalungkot siya nang sabihin niya, siguro ay nahirapan ka sa lupain ng banal na alay noong mga nakaraang taon. Ang magandang babae ay si Reggie, ang nakababatang kapatid ni Renjin. Noong bata pa siya, nilisan niya ang lupain ng malalim na enerhiya at nagtungo sa lupain ng banal na alay. Hindi siya bumalik hanggang kamakailan lamang. Kung hindi dahil sa kanyang buo na perlas ng kaluluwa, iisipin sana niyang patay na ito. Kapatid, may mga bagay na ayaw kong pag-usapan. Sabi ni Reggie habang marahang naiyuyugyug ito. Kitang-kita sa mukha nito ang pagkunot ng noo na parang may naisip siyang hindi magandang bagay. Sige, buntong hininga ni Renjin. Iha, malaki ka na ngayon, at mas malakas ka na kaysa sa akin. Hindi ko kaya at hindi kita pipilitin kung ayaw mong pag-usapan ito. Gayunpaman, gusto kong malaman mo na kung hindi ka masaya sa labas, palagi kang may tahanan dito. Sa kabila ng iyong lakas, hindi ko inaasahan na pamumunuan mo ang aming angkan upang maging isang angkan na may ranggong emperador. Gusto ko lang na maging masaya ka at walang inaalala tulad ng dati. Bago ka pumunta sa lupain ng banal na alay, ikaw ay... Sumingit si Reggie sa sandaling iyon, kapatid, bakit may isang Black Dragon Elder mula sa Flying Dragon Sect na ipinadala para patayin ka? Bukod pa rito, ang taong nagpadala sa kanya ay isang Vice Sect Leader ng Flying Dragon Sect. Paano mo siya nasaktan? Malamig na kumislap ang mga mata ni Reggie habang tinatanong niya ang mga ito. May 3 taong pinakamamahal niya sa mundo, ang kanyang kapatid na lalaki, at ang kanyang 2 anak na babae. Hindi na siya makapaghintay na patayin si Vice Sect Leader Brown, ngunit nagtataka siya kung paano nasaktan ng kanyang kapatid ang isang taong tulad niya. Napakalaki ng pagkakaiba ng kanilang mga katayuan, kung tutuusin. Tapat na ikinwento ni Renjin ang lahat sa kanyang kapatid. Nang matapos siya sa kanyang paliwanag, malamig na kumislap ang kanyang mga mata habang sinasabing may paghamak, malinaw na nag-aalala ang vice-leader ng sekta na si Brown na si Alvin ay gagawa ng pangalan para sa kanyang sarili sa Flying Dragon Sect kaya ayaw niyang makapasok si Alvin sa top 10 ng Latent Dragon Grand Contest. Bukod dito, tiyak na tinutulungan din niya si Tyson K na maghiganti. Kaya tinarget kanya dahil sa ibang tao. Tumango si Reggie. May katuturan naman. Alam niya na dahil sa personalidad ng kanyang kapatid, hindi nito basta-basta masasaktan ng isang mataas na opisyal ng Flying Dragon Sect. Tama. Biglang naisip ni Renjin ang isang bagay at nagtanong, Reggie, may iba pa bang pangalan si Talia? Sa tingin ko ay, Natalie Reed. Hindi inaasahan ni Renjin na biglang mamumula ang mga mata ni Reggie kasabay ng paglabas ng nakakatakot na divine energy na nagpabalik sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, nang hamuupan na ang pagkabalisa ni Reggie, ang patio ni Renjin ay nawasak na.
Matapos kumalma, tiningnan ni Renjin ang kanyang kapatid na may madilim na ekspresyon sa mukha. Bago pa siya makapagsalita, nagtanong si Reggie nang may pulang mga mata, "Kapatid, paano mo nalaman ang pangalang Natalie?" Si Natalie ay ang isa pang anak na babae ni Reggie na sapilitang kinuha mula sa kanya noong ito ay sanggol pa lamang. 3,817. Natural lamang na naguluhan si Renjin sa matinding reaksyon ng kanyang kapatid. Alam niyang ang pangalang Natalie ang pumukaw ng matinding reaksyon, ngunit hindi niya alam kung bakit. Ang kanyang pamangkin na si Talia ba talaga ang asawa ni Alvin? Walang balak itago si Renjin sa kanyang kapatid. Bukod dito, sa pamamagitan lamang ng pagsasabi ng katotohanan malalaman niya kung ang kanyang pamangkin ay asawa ni Alvin. Kaya naman, sinabi niya, "Narinig ko ito kay Alvin." Alvin. Tila gumaan ang pakiramdam ni Reggie nang marinig ito. Pagkatapos, kumunot ang noo niya habang sinasabi, "Kahit na binanggit mo siya kanina, pamilyar sa akin ang pangalan niya." Napangiti si Renjin ng alanganin habang sinasabi, siya ang nagpahinto sa karwahe ni Talia noong pumunta si Talia sa haring pababang lungsod kasama si Elder Quincy. Alam niyang malamang narinig na ito ng kanyang kapatid. "Naaalala ko na ngayon." Tumango si Reggie. Siya. Paano niya nalaman ang pangalang Natalie? Halatang halata na ang pagbanggit pa lang ng pangalan ay nakakaramdam na siya ng matinding emosyon. Bumantong hininga si Renjin. Sinabi niya na asawa niya si Natalie. Nang makita niya si Talia sa King Descending City, natuklasan niya na kamukha pala ni Talia ang asawa niya. Hindi lang iyon, magkapareho rin ang kanilang ugali. Kaya niya ito pinigilan ng mga oras na iyon. Pumunta siya sa angkan para kumpirmahin ang pagkakakilanlan ni Talia, ngunit dahil sa iba't ibang dahilan, umalis siya sa Hidden Fog Sect para sumali sa aming angkan. Pagkatapos noon, ikinwento ni Renjin kay Reggie ang lahat ng sinabi sa kanya ni Alvin ng detalyado, kasama na kung paano nahiwalay si Alvin kay Natalie. Siya pala yun, bulong ni Reggie habang malalim ang iniisip. Nalito si Renjin nang marinig ang mga salitang ito. Kilala ba siya ng babae? Anong nangyari? Hindi alam ni Renjin na ang kasalukuyang kalagayan ni Renjin ay napakomplikado. Bagamat unang beses niya itong marinig ang pangalan ni Alvin, medyo alam na niya ito. Noon, ang kanyang panganay na anak na babae, si Natalie, ay nagpakamatay dahil ayaw niyang pakasalan si Octavius, ang batang Panginoon ng angkan ng iyon sa lupain ng banal na alay. Nang panahong iyon din siya nawala ng pag-asa para sa lalaking iyon, si Adam, ang pinuno ng angkan ng Reed. Hanggang ngayon, hindi alam ni Adam na buhay pa siya o na mayroon pa itong ibang anak na babae. Noon, matapos niyang lisanin ang lupain ng malalim na enerhiya at pumunta sa lupain ng banal na alay, nagkataon lamang na nakilala niya si Adam. Noong panahong iyon, hindi pa ito ang pinuno ng angkan ng Reed. Bagamat alam niyang mayroon na itong sariling pamilya noong panahong iyon, hindi niya pinagsisihan ang pag-ibig dito. Kalaunan, nabuntis siya sa anak ni Adam. Kaya naman, naisip niyang bitawan ang kanyang pagmamalaki at pumasok sa angkan ng Reed bilang kerida ni Adam. Labag sa kanyang inaasahan na inutusan ng asawa ni Adam ang mga tao na patayin siya at agawin ang kanyang dalawang anak. Nang panahong iyon, nakatakas siya, ngunit isa lamang sa kanyang mga anak ang nailigtas niya, na si Talia. Dahil din sa pangyayaring iyon kung bakit si Talia ay naging malubha ang sakitin noong bata pa siya. Si Talia ay dumaranas din ng mga pag-aalala. Naghanap si Reggie ng napakaraming manggagamot upang gamutin ang kanyang bunsong anak na babae, at hindi niya nakalimutang magtanong tungkol sa balita ng angkan ng Reed. Nang malaman niya na ang kanyang panganay na anak na babae ay naging minamahal na young miss ng angkan ng Reed, sa wakas ay nakaramdam siya ng mas panatag na loob. Naisip niya na sulit ang kanyang mga sakripisyo at paghihirap hanggat ang kanyang panganay na anak na babae ay nagmamahal sa isang magandang buhay. Sa kasamaang palad, hindi niya inaasahan na matatanggap ang balita ng pagkamatay ng kanyang anak na babae makalipas ang libu-libong taon. Ito ang naging dahilan upang siya ay mawalan ng pag-asa. Nang pumunta siya sa angkan ng mga Reed upang harapin si Adam, nakasalubong niya ang asawa ni Adam bago pa man niya ito makasalubong.
Noong panahong iyon, sinabi sa kanya ng asawa nito na inakala ni Adam na patay na ito at kung ipapaalam niya kay Adam na buhay pa ito, papatayin niya ang kanyang bunsong anak na babae. Kasunod nito, sinabi sa kanya ng asawa ni Adam na may posibilidad na muling magkatawang tao ang kanyang panganay na anak na babae. Noong mga panahong iyon, galit na galit siya, ngunit tiniis niya alang-alang sa kanyang bunsong anak na babae. Maraming taon siyang nabuhay sa sakit bago siya nakahinga ng maluwag nang marinig niya na ang pinakamatandang binibini ng angkan ng Reed ay bumalik na sa angkan ng Reed. Gayunpaman, kalaunan, nabalitaan niya na ang kanyang panganay na anak na babae ay pumasok sa larangan ng digmaan sa realm upang takasan ang kanyang nakatakdang kasal. Nang panahong iyon, si Reggie, na naghahanap pa rin ng mga paraan upang lubusang mapagaling si Talia, ay naisip ang ipadala si Talia pabalik sa angkan ng Langston upang magpagaling. Pagkatapos noon, nagplano siyang pumunta sa larangan ng digmaan ng kaharian at sa lupain ng banal na alay upang hanapin ang kanyang anak na babae. Gayunpaman, atubili si Talia na umalis sa kanyang tabi. Sa huli, hindi niya pinilit si Talia. Tutal, si Natalia at Natalie ay kambal at may telepathic bond. Naisip niya na marahil, mahahanap ni Talia si Natalie. Naghanap sila sa realm battlefield bago sila nakahanap ng kahinaan sa space barrier na haantong sa Divine Offering Land. Ginamit din niya ang paraang ito upang makabalik sa angkan ng Langston sa profound divine energy. Sa buong panahong iyon, malabo niyang narinig ang ilang bagay tungkol sa asawa ni Natalie mula sa makamundong mundo. Nang sa wakas ay bumalik sa dati ang katinoan ni Reggie, mamulong siya, hindi ko inaasahan na magiging ganito katapat ang asawa ni Natalie. Para sa kanya, napunta siya sa Profound Energy Land. Isa na siyang hari ng mga Diyos ngayon kahit mahigit 700 taong gulang pa lamang siya. Nang marinig ito, naguluhan si Renjin. Sinabi niya, Reggie, sinabi mo bang mahigit 700 taong gulang na si Alvin? Siya ay mahigit 2,700 taong gulang na. Tila bahagyang nagulat si Reggie. Pagkatapos, sumulyap siya sa kanyang kapatid at sinabing, mukhang marunong magtago ang batang iyon. Kuya, hindi mo ba alam na may mga paraan para maitago ang edad ng isang tao? Nabigla si Renjin nang matuklasan niya ang tunay na edad ni Alvin. Nang kumalma siya, naalala niya ang mga naunang sinabi ng kanyang kapatid at nagtanong, Reggie, si Natalie ba talaga si Talia, ang asawa ni Alvin? Hindi. Umiling si Reggie. Bagamat nakita niya ang naguguluhang ekspresyon sa mukha ni Renjin, hindi na siya nagpaliwanag. Sa huli, ang sinabi na lang niya, kapatid, dahil ligtas ka na ngayon, aalis na ako. Haharapin ko na ang vice sect leader na si Brown mula sa Flying Dragon Clan. Dahil doon, biglang umalis si Reggie nang hindi hinintay ang tugon ni Renjin, na nag-iwan sa kanya na naguguluhan. Bilang isang sekta na may ranggong emperador, ang guarding formation ng Flying Dragon Sect ay natural na hindi simple. Kahit gaano kahanga-hanga ang guarding formation ng angkan ng Langston, hindi pa rin ito maihahambing sa Flying Dragon Sect. Sinasabing kahit ang mga ordinaryong Emperor of Gods ay hindi ito kayang basagin. Ngayon, isang figure ang biglang lumitaw at nagsimulang umatake sa guarding formation ng Flying Dragon Sect ng may nakakatakot na lakas. Swoosh! Marahas na nayanig ang guarding formation kasabay ng mga atake habang isang nakakatakot na enerhiya ang lumabas. Mayroon kang 20 segundo para i-deactivate ang formation. Kung hindi, pagkatapos kong sirain ang formation, sisirain ko rin ang Flying Dragon Sect. Isang malamig na boses ang umalangaw-ngaw sa buong lupain ng Flying Dragon Sect na ikinagulat ng lahat. Kasunod nito, sunod-sunod na alon ng mga pag-atake ang yumanig sa formation at sa estate. Swoosh! Ang enerhiyang nakamamatay mula sa formation ay biglang lumabas at patuloy pa rin itong inatake ng nanghihimasok. Hindi nagtagal at naduraj ang formation. Nakakakilabot na mga aftershock ang umalangaw-ngaw. Maging ang siyam na hanay ng bundok ay naapektuhan. Para bang isang hindi maisip na napakalaking lindol ang nagaganap. Maraming figure ang lumipad paitaas sa kalangitan mula sa lahat ng direksyon. Bagamat galit na galit sila, sinubukan nilang pigilan ang kanilang galit. Maaari ko bang malaman kung sino ka? Ano ang kailangan mo mula sa sekta namin? Ikaw.
Ang mga taong ito ay mga matataas na opisyal ng Lords of Gods, matataas na opisyal ng Flying Dragon Sect. Gayunpaman, walang sumagot sa kanilang tanong. Sa oras na ito, isang figure ay nakakasimula palang lumipad pataas mula sa isang patio sa lupain ng Flying Dragon ang agad na itinulak sa lupa ng isang di nakikitang puwersa. Ang figure ay pagmamayari ng isang lalaking mukhang nasa katanghaliang gulang na may marangal na anyo. Malaki ang ipinagbago ng kanyang ekspresyon nang sumigaw siya, "Sino iyon?" Bang! Sa kabila ng pagpupumiglas gamit ang lahat ng kanyang lakas, hindi makawala ang lalaking nasa katanghaliang gulang. Maya-maya, isa na namang napakalaking puwersa ang bumagsak mula sa langit at itinulak siya ng malalim sa lupa. Swoosh! Kasunod nito, isang babae ang lumitaw sa harap ng lalaking nasa katanghaliang gulang. Nang ang lalaki, na nakahiga sa isang butas sa lupa, ay nagulat nang makita ang magandang babae. Lubhang nagbago ang kanyang ekspresyon nang sumigaw siya, "Emperador ng mga Diyos." Ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay si Maynard, isang pangalawang pinuno ng sekta ng lumilipad na dragon. Mas malakas siya kaysa sa mga nakatatanda ng itim na dragon ng sekta ng lumilipad na dragon, at kahit ang pinakamakapangyarihang tao sa sekta ay hindi siya kayang durugan ng ganoon kadali sa ganitong paraan. Kaya naman, hindi mahirap para sa kanya na sabihin na ang magandang babae ay isang emperador ng mga Diyos. Nagsimula siyang manginig ng maalala kung paano madaling winasak ng babaeng iyon ang Garden Formation. Kahit ang mga ordinaryong Emperor of Gods ay hindi kayang gawin iyon. Si Reggie, na pumunta sa Flying Dragon Sect pagkatapos umalis sa angkan ng Langston, ay tumingin kay Maynard at walang pakialam na sinabi, "Patay na si Torian." Nang maisip niya kung paano madaling winasak ng babae ang Sect Garden Formation ng Flying Dragon Sect, nang inag siyang muli. Hindi ito kayang gawin ng isang ordinaryong Emperor of Gods. Ang magandang babae ay si Reggie na dumating sa Flying Dragon Sect pagkatapos umalis sa Langston clan. Tumingin siya kay Maynard at walang pakialam na nagsalita, "Patay na si Torian." Nang marinig ang mga salitang ito, nanlaki ang mga mata ni Maynard, at lalo siyang natakot. Nauutil niyang sinabi, "Ikaw ba, kamahalin?" 3,818. Sa sandaling ito, binawahan ng kawalan ng pag-asa ang puso ni Maynard. Bagamat hindi pa ipinakikilala ng taong nasa harap niya ang kanyang pagkakakilanlan, alam niyang malamang na may kaugnayan sa kanya ang pagkamatay ni Torian dahil sinabi nitong patay na si Torian. Gayunpaman, hindi niya talaga maintindihan kung bakit namatay si Torian, gayong hiniling lang niya kay Torian na patayin ang pinuno ng isang angkan na may ranggong Panginoon. Higit sa lahat, ang angkan na may ranggong Panginoon ay walang kahit isang namamagitan na Panginoon ng mga Diyos. Paano namatay si Torian? Hindi nagtagal ay natuklasan ni Maynard na ang kanyang banal na kamalayan ay hinaranggan ng isang mas makapangyarihang banal na kamalayan, na pumipigil sa kanya na humingi ng tulong. Hindi man lang siya makapagpadala ng mga mensahe. Bukod dito, pagkatapos ng mahabang panahon, wala ni isa ang nagpakita. Walang pakialam na sumagot si Reggie sa naunang tanong ni Maynard, "Si Reggie ang aking tunay na nakatatandang kapatid." Bagamat nahulaan na ni Maynard na ang emperador ng mga Diyos na nasa harap niya ay may kinalaman sa angkan ng Langston, lalong tumindi ang kawalan ng pag-asa sa kanyang puso nang marinig niya ang mga salitang iyon. Siya ang nakababatang kapatid ni Renjin. Paanong ang isang maliit na angkan na may ranggong Panginoon tulad ng angkan ng Langston ay makapagbubunga ng isang emperador ng mga Diyos? Wala pa akong naririnig tungkol sa kanya noon. Naguluhan si Renjin. Mas lalo siyang natakot nang maisip niya kung paano niya inutusan si Torian na patayin ang nakatatandang kapatid ng isang emperador ng mga Diyos. Mapait na sinabi ni Maynard, "Ginang, ako, si Maynard, ay hindi nabuhay nang walang kabuluhan na pinatay ng isang taong katulad mo." Tiyak si Maynard sa kanyang pagkamatay. Tutal, siya ang nag-utos ng pagkamatay ng kapatid ng makapangyarihang tao. Kung siya ang nasa kalagayan nito, magpakamatay na rin siya. Kung paano nalaman ng babae na siya ang may pananagutan, wala siyang duda na pinagtaksilan siya ni Torian. Sa kasamaang palad, namatay pa rin si Torian matapos ibunyag ang lahat. Hindi niya sinisi si Torian dahil alam niyang gagawin din niya ang pareho sa parehong mga pangyayari.
Kung hindi pinakasalan ng babaeng iyon ang disipulo ni Tyson Kane, hindi ako sumuko sa kanya noong nagmakaawa siya sa akin na makialam, wala sana ako sa sitwasyong ito ngayon na puno ng panghihinayang si Maynard sa sandaling ito. Sayang, wala nang saysay ang pagsisisi sa kanyang mga ginawa ngayon. Tuluyan na siyang sumuko sa paghingi ng awa. Dahil pinatay niya si Torren, paano niya hahayaang mabuhay ito, ang utak? Habang nalulunod sa kawalan ng pag-asa si Maynard, nagtanong si Reggie, kailan ko sinabing papatayin kita? Wala akong pakialam sa mga hinaing mo kay Alvin, at wala akong pakialam kung paano mo siya pakikitunguhan. Isa lamang siyang iginagalang na elder ng aming angkan. Bukod dito, umalis na rin siya sa aming angkan. Mabuhay man siya o mamatay ay wala itong kinalaman sa akin. Gayunpaman, kung maglalakas loob kang kumilos laban sa aming angkan ng Langston, papatayin kita. Naiintindihan mo ba? Malamig na kumislap ang mga mata ni Reggie habang nakatingin kay Maynard. Tuwang-tuwa si Maynard sa hindi inaasahang pangyayari, kaya dali-daling sumagot, naiintindihan ko, naiintindihan ko. Pangako kong igagalang ko ng lubos ang angkan ng Langston. Pangako kong hindi ko sasaktan ang angkan ng Langston. Sana ituparin mo ang iyong mga salita. Kung hindi, tiyak na papatayin kita. Kahit saan ka magtago, tiyak na hahanapin kita, malamig na sabi ni Reggie. Pagkatapos niyang magsalita, nawala siya ng walang bakas. Dahil dito, natuklasan ni Maynard na hindi na naharangan ang kanyang banal na enerhiya. Kanina, wala siyang magawa. Bahagyang nanginig siya habang umaakyat siya mula sa hukay sa lupa. Pagkatapos, dali-dali niyang tinabyunan ang hukay na hugis tao upang maiwasan ang kahihiyan. Ayaw niyang may makaalam tungkol sa bagay na ito ngayon. Nanatili ang takot sa puso ni Maynard matapos ang kanyang muntik ng kamatayan. Lumingge-lingge siya at nagsimulang pahalagahan ang kagandahan ng buhay na ipinagwalang bahala niya sa sandaling ito. Maswerte ako. Hanggat hindi ko sinasaktan ang angkan ng Langston at ang mga miyembro nito, hindi niya siya papatayin. Kung tungkol naman kay Alvin, wala siyang pakialam sa gagawin ko sa kanya, naisip ni Maynard sa sarili. Pagkatapos, kumislap ang kanyang mga mata na may balak na pumatay habang patuloy niyang iniisip ang sarili, dahil ganoon nga, hindi ko maaaring palayain si Alvin. Kahit na wala akong naging kaaway sa kanya noon, muntik na akong mapatay dahil sa kanya sa pagkakataong ito. Imposibleng gumanti ako laban sa emperador ng Diyos na iyon o sa angkan ng Langston kaya sa kanya ko lang mailalabas ang aking galit. Tutal, wala namang dapat ikatakot dahil walang balak ang emperador ng mga Diyos na protektahan siya. Matagal na panahon na mula nang huling makaramdam ng ganitong kahihiyan si Maynard. Sa kasamaang palad, wala na siyang paraan para mailabas ang kanyang galit sa emperador ng mga Diyos. Ang tanging magagawa niya lang ay kay Alvin. Tiyak na malalaman ni Alvin na ako ang nasa likod ng bagay na ito mula kay Renjin. Kung hahayaang lumaki ang isang henyo ng walang pigil, tiyak na mamamatay ako sa hinaharap. Kailangan ko siyang patayin habang kaya ko pa. Kasunod nito, nagpadala ng mensahe si Maynard sa kanyang manugang, ang pangalawang disipulo ni Tyson Kane. Gusto kitang makilala at ang iyong Panginoon. May sasabihin ako. Hindi na kailangang sabihin pa, wala siyang planong sabihin sa kanila ang tungkol sa kanyang nakakahiyang engkwentro kay Reggie. Gayunpaman, kinailangan niyang babalaan si Tyson Kane at ang kanyang manugang na huwag targetin ang angkan ng Langston kahit na gusto nilang patayin si Alvin. Kung hindi, maaaring mamatay siya dahil sa kanilang mga kalokohan. Hindi niya inakalang magiging ganito siya kaswert na makatakas sa kamatayan sa susunod. Pagkatapos ng Lindol, sa lupain ng Flying Dragon Sect, si Alvin na nagising na mula sa kanyang cultivation ay lumabas ng kanyang silid. Nang lumabas siya sa kanyang courtyard, nakita niya ang isang grupo ng mga inner disciples na nag-uusap sa kanilang sarili. Mayroon bang emperador ng mga Diyos na dumating sa ating sekta? Sa tingin ko nga. Nakakatakot. Umatake siya at nagawang basagin ang ating guarding formation. Hindi siya mapigilan ng ating formation. Ang emperador ng mga Diyos na iyon ay malamang na hindi isang ordinaryong emperador ng mga Diyos. Tutal, kahit ang mga ordinaryong emperador ng mga Diyos ay hindi madaling makakasira sa ating guarding formation.
Narinig din ni Alvin ang boses ng babae na umalangaw-ngaw sa buong lupain ng Flying Dragon Sect kanina. Mas mabangis at mas dominante pa ang boses niya kaysa sa mga lalaki. Ang mga matataas na opisyal ng Flying Dragon ay nakalutang pa rin sa kalangitan. Sinubukan nilang lahat na kausapin ang babae ngunit walang awang hindi sila pinapansin. Swoosh! Nag-teleport si Alvin at lumitaw sa tabi ni Norvin at Darren Drake. Nang makita si Alvin, tuwang-tuwa si Norvin na nagsabi, "Nandito si Alvin, isang emperador ng mga Diyos." "Alam ko. Narinig ko ang usapan ng iba," sabi ni Alvin sabay tango. Bahagya siyang natigilan sa reaksyon ni Norvin. Sabi niya, "Bakit ka ba tuwang-tuwa? Kung hindi ko lang alam, iisipin kong kamag-anak ka ng Emperor of Gods na iyon." Napangiti si Norvin nang nahihiyang. "Medyo nasasabik lang ako. Tutal, maalamat naman ang mga Emperor of Gods." Kahit bata pa ang dating niya, kung papayag siya, luluhod pa ako at tatawagan siyang nininong. Dahil Emperor of Gods ang ninang ko, walang sinuman sa Eastern Ridge Mansion ang maglalakas loob na galitin ako. Isang ekspresyon ng pananabik ang makikita sa mukha ni Norvin habang nagsasalita siya. Kasabay nito, umatras si Darren Drake ng ilang hakbang na parang sinasabing hindi niya kilala si Norvin. Tiningnan din ni Alvin si Norvin ng may paghamak. Bakit hindi ko napansin na napakawalang prinsipyo pala ng lalaking ito noon? Sampal. Putok. Sa sandaling ito, umalangaw-ngaw sa hangin ang tunog ng isang sampal na sinundan ng tunog ng isang kalabog. Nang makabawi si Alvin sa kanyang katinoan, nakita niyang nawala na si Norvin. Naakit ang lahat sa kaguluhang ito, at nang tumingin sila sa direksyon ng tunog ng pagbagsak, nakita nila si Norvin na bumagsak sa isang bundok, dumudugo mula sa gilid ng kanyang mga labi. Maliit na aral lang ito. Kapag naglakas loob ka pang magsalita ng kalokohan, sasampalin kita hanggang mamatay. Hindi bago kay Norvin ang boses na ito. Ito ang boses ng babaeng emperador ng mga Diyos na siyang Samaire sa harang kanina. Natarante si Norvin, na puno ng takot. Hindi niya inaasahan na haantong sa ganito ang kanyang casual na biro. Samantala, ang iba naman ay naglilibot ng tingin na may pagtataka. Anong nangyari? Sino ang gumawa nito? Habang ang iba ay naguguluhan sa paligid, inilabas naman ni Alvin ang kanyang banal na kamalayan. Nang maramdaman niyang bahagya lamang ang pinsala ni Norvin, nakahinga siya ng maluwag. Ha! Biglang nakakita si Alvin ng isang bagay na nahuhulog, at agad niya itong hinawakan. Nang tumingin siya sa ibaba, nakita niya ang isang singsing na parang espasyo. Kasabay nito, isang pagpapadala ng boses ang umalangaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Agad na nanlaki ang mga mata ni Alvin. Iyon ang emperador ng mga Diyos. 3,819. Good luck. Ito lang ang paraan para matulungan kita. Pagkatapos noon, wala nang pagpapadala ng boses. Tumingin-tingin si Alvin sa paligid. Hindi na kailangang sabihin pa, hindi niya mahanap ang babaeng emperador ng mga Diyos na nanakot sa mga matataas na opisyal ng Flying Dragon Sect kanina. Wala siyang naramdamang sino man malapit sa kanya kanina, at hindi niya alam kung paano siya nabigyan ng babae ng spatial ring nang hindi napapansin. Habang tumitingin pa rin si Alvin sa paligid, muling umalangaw-ngaw ang boses ni Reggie sa lupain ng Flying Dragon Sect. Aalis na ako. Ang ganda ng tanawin sa Flying Dragon Sect. Nang marinig muli ang boses na ito, isang nakakatakot na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Norvin. Si Maynard naman, na nasa gitna ng pagbibigay babala, si Tyson Kane at ang kanyang manugang, ay nagulat, siya ay nagulat. Inakala niya si Reggie. Gayunpaman, agad siyang nakahinga ng maluwag. Dahil umalis si Reggie nang ganoon na lang, makikitang wala talaga siyang balak na ituloy ang bagay na ito. Kung tungkol naman sa iba, sila ay naguluhan. Umalis na siya. Umalis siya ng ganito lang. Kaya pala itong emperador ng mga Diyos ay nagdulot ng ganitong kaguluhan at pumasok sa lupain ng ating sekta para lang makita ang tanawin. Iyon. Parang ganoon na nga. Sa anumang kaso, tunay siyang makapangyarihan. Sa palagay ko ay walang ganito kalakas na Emperor of God sa kasaysayan ng ating Flying Dragon Sect. Tama.
Para mabasag niya ang formation, tiyak na hindi siya isang ordinaryong Emperor of Gods. Normal lang para sa lahat na maging ganito kasabik. Tutal, wala pa naman sa kanila ang nakakilala ng Emperor of Gods noon. Bagamat ang Flying Dragon Sect ay isang puwersang may ranggong emperador, wala na itong Emperor of Gods ngayon. Kahit sa buong kasaysayan ng sekta, kakaunti na lang ang Emperor of Gods. Ang mga puwersang may ranggong emperador tulad ng Flying Dragon Sect ay itinuturing na mahina at lipes na sa panahon. Gayunpaman, karamihan sa mga mahihinang puwersa o kahit na ang mga ordinaryong puwersang may ranggong emperador ay hindi pa rin aatake sa Flying Dragon Sect na may ranggong emperador maliban na lang kung sila ay lubos na may kumpiyansa. Isa pa rin itong puwersang may ranggong emperador anuman ang mangyari. Sino ang nakakaalam kung anong uri ng koneksyon o kakayahan ang mayroon sila? Halimbawa, sa kasaysayan ng Profound Energy Land, dating mayroong isang puwersang may ranggong emperador na may maraming emperador ng mga Diyos na pumuksa sa isang lumang puwersang may ranggong emperador. Pagkatapos, isang makapangyarihang kataas-taasang Diyos, na may koneksyon sa nawasak na puwersang may ranggong emperador, ang lumitaw at pinatay ang lahat ng sangkot at ang mga emperador ng mga Diyos sa puwersang may ranggong emperador na iyon. Hindi lamang ito ang pagkakataon. Maraming ganitong kaso. Dahil dito, kahit ang mga ordinaryong puwersang may ranggong emperador ay hindi madaling kikilos laban sa mga lumang puwersang may ranggong emperador. Tungkol naman sa mga puwersang may ranggong emperador, hindi sila maaabala sa mga puwersang may ranggong emperador. Kasama rito ang mga mayroon at walang emperador ng mga Diyos. Habang abala ang iba sa pag-uusap sa isa't isa, inangkin ni Alvin ang pagmamayari ng Spatial Ring. Sino siya? Bakit niya ako binigyan ng Spatial Ring? Ano ang nasa loob? Pinalawak ni Alvin ang kanyang banal na kamalayan sa espasyong singsing. Natuklasan niya ang mabundok na mga tambak ng banal na mga bato na higit pa sa kanyang pag-aari. Sa pagdaragdag ng mga bagong banal na bato, mayroon na siyang mahigit 3 milyong banal na bato. Nang makabawi siya mula sa pagkabigla ng makita ang napakaraming banal na bato, nakita niyang maraming banal na prutas, banal na halaman, at mga bote ng tableta sa Spatial Ring. Nagbukas siya ng ilang bote ng tableta ng random at natuklasan na naglalaman ang mga ito ng mga Lord Grade na banal na Pildores na makakatulong sa kanyang cultivation. Bukod doon, marami ring mga sandata tulad ng mga kutsilyo, espada, sibat, at mga tungkod. Higit sa lahat ng mga ito ay mga kilalang banal na artifact. Nang makita ni Alvin ang isang nakasisilaw na pulang mahabang letigo na tahimik na nakahiga sa isang sulok, iniunat niya ang kanyang banal na kamalayan upang maramdaman ito. Kaluluwa ng artifact. Nagbago ang ekspresyon ni Alvin nang maramdaman niya ang kaluluwa sa iskarlatang mahabang letigo. Gayunpaman, masasabi niyang hindi kumpleto ang kaluluwa. Katulad ito ng banal na artifact na natanggap ni Wu Feng noon. Ang pinagsamang halaga ng iba pang mga bagay sa Spatial Ring ay hindi maihahambing sa halaga ng iskarlatang mahabang letigo lamang. Sino siya? Bakit niya ako bibigyan ng mga bagay na ito? Naguluhan si Alvin. Bakit siya bibigyan ng babae ng napakaraming mahahalagang bagay? Binigyan pa nga niya ito ng isang kilalang banal na artifact na may kaluluwa kahit na hindi kumpleto. Kahit sa Realms of Gods, hinahangad pa rin ng mga emperador ng Diyos ang isang kilalang banal na artifact. Sa oras na ito, si Norvan, na bumalik na sa tabi ni na Alvin at Darren Drake, ay mapait na ngumiti. Napakamalas. Lahat ba ng emperador ng mga Diyos ay napakaliit? Mabuti na lang at nagpakita siya ng awa. Kung hindi, mamamatay na sana ako. Habang nagsasalita si Norvan, sinulyapan niya ang nakalantad niyang kanang balikat. Isang marka mula sa isang kamay ang nakita rito. Kaya pala ganoon ang nangyari. Inatake ka nga ng Emperor of Gods. Napakaswerte mo na buhay ka. Gulat na bulalas ni Darren Drake. Alam ko, buntong hininga ni Norvan. Nanatili pa rin ang takot sa kanyang puso. Sa oras na ito, isang malakas na boses ang umalangaw-ngaw sa buong lupain ng Flying Dragon Sect. Dapat maghiwa-hiwalay na ang lahat ngayon. Kasunod nito, muling naaktibo ang guarding formation ng Flying Dragon Sect.
Sa sandaling ito, ang Garden Formation ay hindi na tila misteryoso o walang talo sa iba matapos nilang makita ang makapangyarihang Emperor of Gods na winawasak ito kanina. Sa lupang sinasaka ni Maynard. Sa sandaling ito, nagkunwaring nagulat si Maynard nang ibalita ng kanyang nasasakupan ang pagkamatay ni Torian. Patay na si Elder Shu. Pagkatapos, sabi niya, tinawagan ko siya kanina, pero namatay siya pauwi. Pagkatapos, inilabas ni Maynard ang nabasag na Soul Pearl ni Torren at patuloy na nagkunwaring galit, sino ang maglalakas loob na pumatay sa isang Black Dragon Elder ng ating Flying Dragon Sect. Kailangang imbestigahan ang bagay na ito. Makikipagkita ako sa pinuno ng sekta ngayon, sabi ni Maynard habang tumatayo. Ang buong katawan niya ay naglalabas ng balak na pumatay. Bago pa man bumalik sa dati ang katinoan ni Tyson Kane, nakaalis na si Maynard. Tanging si Tyson Kane at isang binata ang natira sa lupang pinaglilingkuran ni Maynard sa sandaling ito. Ang binata ay si Carl, ang pangalawang disipulo ni Tyson Kane at manugang ni Maynard. Tinanong ni Tyson Kane si Carl sa pamamagitan ng voice transmission, Carl, sa tingin mo ba ay nagkataon lang ito? Sinabi ni Vice Sect Leader Brown na nalaman niya lang na ang kanyang mabuting kaibigan ay matalik ding kaibigan ng isang Supreme Elder ng angkan ng Langston. Kaya nga binalaan niya kami na huwag nang guluhin pa ang angkan ng Langston o si Renjin. Pagkatapos niyang sabihin iyon sa amin, nakatanggap siya ng balita tungkol sa pagkamatay ni Torian. Ibig sabihin ba nito ay pinatay ng kanyang kaibigan si Torren? Nang marinig ito, same time na sinabi ni Carl, Guro, dapat mong tandaan na sa akin mo lang masasabi ang mga salitang ito. Kung marinig ito ng aking biyenan, hindi siya matutuwa sa iyo. Sa anumang kaso, ang pagkamatay ng isang itim na Dragon Elder ay walang kabuluhan. Tumango si Tyson Kane. Huwag kang mag-alala, naiintindihan ko. Pagkatapos, nanlamig ang kanyang mga mata habang sinabi lang sa amin ni Vice Sect Leader Brown na huwag naming targetin ang angkan ng Langston, wala siyang sinabi tungkol kay Alvin. Bukod dito, batay sa kanyang mga salita, malinaw na sabik na rin siyang patayin si Alvin ngayon. Dahil dito, hindi na natin kailangang umasa kay Miss Brown para hikayatin siya. Gayunpaman, hindi ko talaga maintindihan kung kailan siya pinukaw ni Alvin. Sumagot si Carl nang nakangiti, gayunpaman, mabuti na rin para sa amin na gustong patayin ng biyenan ko si Alvin. Para naman sa angkan ng Langston, hanggat hindi sila nagkukusa na guluhin kami, hahayaan na lang namin sila. Tama ka. Tumango si Tyson Kane. Noong una, inakala ni Norvin na tiyak na pagtatawanan siya ni Alvin matapos siyang turuan ng leksyon ng emperador ng mga Diyos. Kaya naman, nagulat siya nang makita kung gaano kawalang isip si Alvin. Kahit si Darren Drake ay nakitang kakaiba ang kinikilos ni Alvin. Alvin, anong problema? Tanong ni Norvan. Wala lang yan, umiling si Alvin at sinabi, kahit may mga tanong sa puso niya. Talagang iniisip niya kung sino ang emperador ng mga Diyos, at bakit siya binigyan ng emperador ng mga Diyos ng singsing na pangkalawakan. Si Julie ba iyon? Biglang naalala ni Alvin sina Chloe at Julie na nakilala niya sa Skywind City. Gayunpaman, mabilis niyang iwinaksi ang ideyang iyon. Alam niyang hindi kay Julie ang boses kanina. Bukod pa riyan, hindi niya inakalang si Julie ay naging emperador ng mga Diyos. Bukod doon, ibibigay sana nila sa kanya ang mga bagay na ito noong nasa Skywind City pa siya noon sa halip na maghintay hanggang ngayon. Dahil dito, napaisip si Alvin tungkol kina Chloe at Julie. Nang maalala niya ang pagiging palakaibigan, pagmamahal, at tiwala ni Chloe sa kanya, naramdaman niya na hindi lamang ito mabait sa kanya dahil kahawig niya ang kapatid nito. Sino sila? Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.